Isipin mong biglang pumasok ang anak mong lalaki sa iyong pagawaan, hinihingi ang 50 milyon niyang mana ngayon din, nagbabantang idedemanda ka, at tinatawag kang hadlang sa kanyang buhay. Ngunit ang 67 taong gulang na ama, isang bihasang tagapag-ayos ng mga antigong orasan, ay napangiti lang. Alam niya ang tungkol sa mga pagnanakaw ng kanyang anak, ang mga pineking dokumento, at ang kataksilan. Ang kasakiman na ito ay hindi mananatiling walang kaparusahan. Ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala, na gagawing bitag ang mismong mana. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel na Kwento ng Milyonaryo at i-comment kung anong oras na sa inyong lugar ngayon. Ang maselang mekanismo ng French carriage clock ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng aking pagawaan. Ang mga tansong ingrenahe nito'y nanigas sa gitna ng pagtik mula pa noong 1847. 3 oras kong maingat na nilinis ang bawat bahagi, at ang aking jeweler's loop ay naglantad ng daan-daang taon ng naipong dumi. Sa edad na 67, nananatiling matatag ang aking mga kamay, mas matatag pa nga kaysa sa mga nakaraang taon. Ang pag-aayos ng mga antigong orasan ay nagtuturo sa iyo ng pasensya at katumpakan. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng pagawaan, sapat upang mayanig ang 23 na naayos na orasan na nakahanay sa aking mga dingding. Kailangan nating mag-usap. Ngayon din ni. Ang anak kong si Rico ay nakatayo sa may pinto, kasama ang asawa niyang si Therese. Ang kanyang ekspresyon ay ang partikular na halo ng pagiging may karapatan at pagkalkula na natutunan kong kilalanin sa 4 na dekada kong pagpapatakbo ng Santiago's Antiques. Para siyang isang taong tumitingin sa halaga ng isang paninda. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking mga gamit. Rico, Therese, 7 oras 30 minuto na ng Biyernes ng gabi. Nagtatrabaho ako. Nagtatrabaho. May kakaibang tono sa tawa ni Rico na hindi ko nagustuhan. Dad, 67 ka na. 40 taon ka nang nagtatrabaho. Hindi mo ba naisip na oras na para ibahagi ang yaman? Inalis ko ang aking lupa, pinag-aralan ang aking anak na parang sinusuri ko ang isang pirasong sinasabing tunay na tsipendale. Ang mamahaling gupit, ang Rolex na alam kong mas mahal pa sa kanyang taunang sahod bilang isang IT manager, ang mayabang na tindig ng kanyang mga balikat. Ibahagi ang ano? Lumapit si Therese, ang kanyang ngiti ay maliwanag ngunit hungkag. Santiago, hindi ka na bumabata. Sa edad mo, dapat nag-enjoy ka na sa retirement, hindi na kayuko sa mga lumang orasan. Hayaan mong tulungan ka ng pamilya sa pamamahala. Pamamahala, ulit ko. Ibig mong sabihin, ang 4 kong antique shops sa Legazpi Street. Ang negosyong itinayo ko mula sa wala. Ang ibig kong sabihin, ang pera mo, sabat ni Rico. Tumaas ang kanyang boses. Ang mana ko. 50 milyon. Gusto ko na ngayon. Biglang tumahimik ang pagawaan. Maging ang mga tumitiktak na orasan ay tila huminto. Ang mana mo, pinanatili kong mahinahon ang aking tono, parang nakikipag-usap lang, habang ako'y buhay at malusog pa. Namula ang mukha ni Rico. Matanda ka na. Anuman ay maaaring mangyari. Baka magka-dementia ka. Gumawa ng masasamang desisyon. Si Therese at ako ay nakikipag-usap na sa isang abogado. Talaga? Tumayo ako, lumipat sa dingding sa isang safe na nakatago sa likod ng isang mahogany panel. Naalala ng aking mga daliri ang kombinasyon ng hindi ko na iniisip. 4 na dekada ng pagprotekta sa mga mahahalagang bagay ay nagturo sa iyo ng ilang mga gawi. Maaari naming questionin ang iyong huling habilin, matamis na sabi ni Therese. Patunayan na hindi ka na matino mag-isip. Madali lang yan sa edad mo, Santiago. Isang malilimuting sandali, isang kakaibang desisyon sa pananalapi. Tulad ng isang donasyon na 50 milyon sa kawanggawa. Kumuha ako ng isang sobre mula sa safe, humarap sa kanila. Mukhang hindi makatwiran yon, hindi ba? Ang ipamigay ang perang malinaw na nararapat sa iyong anak. Ang mga mata ni Rico ay nakatutok sa sobre. Pinanood ko ang kasakiman na kumislap sa kanyang mukha, hubad at pangit. Eksakto, sabi niya, hindi napansin ang tono ko. Kita mo, naiintindihan mo. Pera ko yan, Dad. Akin. Nagkaroon ka na ng buong buhay mo para gawin ang yaman mo. Ngayon, turno ko na. Sa loob ng 20 minuto, nakinig ako. Nakikinig sa aking anak na ipinapaliwanag kung paano ako may utang sa kanya. Kung paano niya isinakripisyo ang kanyang relasyon sa akin sa pamamagitan ng pagpapakontrol sa akin sa pamamagitan ng pera.
Kung paano lahat ng kaibigan ni Therese ay may mayayamang biyenan na nauunawaan ang tungkulin sa pamilya. Kung paano nila kailangan ang milyong iyon para sa mga investment, para sa kanilang lifestyle, para sa kanilang kinabukasan. Wala akong sinabi, nakatayo lang doon, hawak ang sobre, pinapanood ang palabas. Sa wakas, naubusan ang sasabihin si Rico. So, tanong niya, ano ang magiging desisyon mo? Ibigay mo ang sa akin o magkita tayo sa korte. At maniwala ka sa akin, matanda, ayaw mo ng laban na yon. Napangiti ako. Pagkatapos ng 40 taon ng pakikipagnegosasyon sa mga dealer, kolektor, at manloloko, na perpekto ko na ang sining ng poker face. Alam mo, anak? Tama ka. Inabot ko ang sobre. Heto na. Ang mga dokumento para sa iyong mana. 50 milyon tulad ng hiniling mo. Hinablot ito ni Rico nang napakabilis na halos mapunit ang papel. Dumikit si Therese, pareho silang nakatitig sa laman nito. Pinanood ko ang kanilang mga mukha na may parehong analytical na atensyon na ibibigay ko sa isang kahina-hinalang painting. Ang ekspresyon ni Rico ay nagbago mula sa tagumpay tungo sa pagkalito hanggang sa purong putlang pagkabigla sa loob ng wala pang 5 segundo. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ano? Ano to? Basag ang kanyang boses. Ito ay isang resibo ng donasyon sa kawanggawa. Nga, sabi ko ng may kasiyahan. Batang Aralan Foundation. 50 milyon na idinonate sa pangalan mo, Rico Santiago Thompson. Napakabuti mo naman. Sa pangalan ko, sigaw niya. Idinonate mo ang pera ko sa pangalan ko. Hindi naman eksakto. Kumuha ako ng isang maliit na engrenahe mula sa aking workbench, sinuri ito laban sa ilaw. Nagdonate ako ng pera sa isang karapat-dapat na layunin at ipinangalan ka bilang pinarangalang donor. Lahat ito ay ganap na legal. Inasikaso ng aking accountant ang mga papeles kaninang umaga. Kinuha ni Therese ang dokumento, ang kanyang mukha ay nagngangalit habang binabasa, lock period, 20 years. Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, sabi ko ng mahinahon, ang donasyon ay hindi na mababawi at may restriksyon. Mananatili ang pera sa pondo sa loob ng 20 taon bago ito maipamahagi sa mga programa para sa mga bata. Karaniwang ginagawa para sa mga endowment. At ganap lubos at hindi na mababago. Ang mukha ni Rico ay nagbago mula sa putla patungong lila. Hindi mo pwedeng gawin yan. Illegal to. Mana ko to. Sa totoo lang, ito ay isang trust fund na itinatag ng iyong ina. Ako ang trustee hanggang sa aking kamatayan. Noong una, pagtatama ko sa sarili. Ngayon, ang trustee na ay ang Children's Fund. Lahat ay maayos na nakadokumento, lahat ay perpektong legal sa ilalim ng batas ng Pilipinas tungkol sa trust. Agdedemanda kita. Nanginginig sa galit ang boses ni Rico. Ipapadeklara kitang incompetent. Susubukan mo, putol ko, sa wakas ay tumigas ang aking boses. Ibinaba ko ang ingrenahe, tiningnan siya ng diretsyo sa mata. Pero heto ang dapat mong malaman, anak. Ang maliit na palabas mo kanina tungkol sa pagpapadeklara sa akin na wala na sa tamang pag-isip. Nirecord ko ang bawat salita. Itinuro ko ang maliit na aparato sa aking workbench, kumikislap pa ang pulang ilaw. Bawat banta, bawat pag-amin na pinaplano mo ito kasama ang isang abogado, bawat salita tungkol sa pagkwestiyon sa aking huling habilin, tungkol sa manipulasyon, tungkol sa pagtingin sa iyong 67 taong gulang na ama bilang isang hadlang lamang sa pera. Napangiti ako at sa pagkakataong ito, walang init dito. Maganda yang pakinggan sa korte, hindi ba? Napahawak si Therese sa kanyang bibig. Si Rico ay nakatitig lamang, ang kanyang mundo ay kitang-kitang gumuho. Dalawa ang pagpipilian mo, patuloy ko. Umalis ka ngayon din o subukang labanan ito at tuklasin kung gaano pa kalakas lumaban ang matandang ito. Dahil ipinapangako ko sa iyo, Rico, hindi ako ang ulyanin na ipinaniwala mo sa iyong sarili. Hindi pa ito tapos, anghel ni Rico, hinawakan ang braso ni Therese. Malayo pa itong matapos, matanda. Hindi, sabi ko ng mahina habang sila'y paalis na. Nagsisimula pa lang ito. Lumabas sila ng padabog. Naghintay ako hanggang sa marinig ko ang pag-arangkada ng kanilang sasakyan. Pagkatapos ay dahan-dahan akong umupo, biglang naramdaman ang bawat isa sa aking 67 na taon. Ngunit saglit lang iyon. Kinuha ko ang aking telepono at nagsimulang tumawag.
Mayroon akong kailangang gawin. 3 taon na ang nakalipas, Disyembre 2022. Doon ko unang napansin na may mali. Isinasara ko ang aking pangunahing tindahan sa Legazpi Street nang makita kong huminto sina Rico at Darius sakay ng isang bagong-bagong Tesla Model La, Midnight Blue, top of the line. Alam ko dahil tiningnan ko rin ang parehong modelo at hindi ko maipaliwanag ang presyong 7 milyon. Si Rico ay nagtatrabaho bilang project manager sa isang maliit na company. Ang kanyang sahod ay 1.5 milyon kada taon. Alam ko ito dahil sapat na beses siyang nagreklamo tungkol dito, nagpapahiwatig na dapat akong mag-invest sa kanyang career. Hindi tugma ang matematika. Sa mga sumunod na linggo nagmasid ako. Totoong nagmasid. Tulad ng pagpansin mo kapag ang isang pirma sa isang dokumento ay hindi eksaktong tumutugma sa mga kilalang halimbawa. Mga maliliit na bagay. Ang bagong Hermes bag ni Derice, 1.8 milyon. Tiningnan ko ang mga post sa Instagram mula sa kanilang bakasyon sa Italia. Tumutuloy sa mga hotel na nagkakahalaga ng 25,000 bawat gabi. Designer na sapatos, designer na lahat. Wala akong sinabi. Hindi pa. Ngunit nagsimula akong maghanap. Ang bahay ko sa Forbes Park ay isang 3-story na Victorian na binili ko noong 1,985 sa maliit na bahagi lamang ng halaga nito ngayon. Sina Rico at Derice ay nakatira sa apartment sa ikatlong palapag sa loob ng 2 taon, diumano'y nag-ipon para sa kanilang sariling lugar. Okay lang sa akin yon. Pamilya naman. Ngunit ang pamilya ay may susi sa bahay, at kung minsan, iniisip ng pamilya na may access sila sa higit pa sa tirahan lamang. Natuklasan ko ito nang hindi sinasadya. Kinakatalogo ko ang mga gamit mula sa koleksyon ng aking yumaong asawa, mga pirasong minana niya mula sa kanyang lola, mga bagay na balak kong ipasa kay Rico balang araw. Ang mahogany secretary desk ay dapat mayroong 6 na figurines. 5 na lang ang nandoon. Sinuri ko ang aking mga talaan. Sinuri muli. Pagkatapos ay nagsimula akong tumingin sa mga talaan ng auction. Natagpuan ko ang El Shepherdess sa isang auction house sa Cebu 3 buwan na ang nakalipas. Nabenta sa halagang 750,000. Ang nagbenta, anonymous, ngunit ang deskripsyon ng lot ay perpektong tumugma, hanggang sa maliit na pinya sa base na naitala ko sa aking inventaryo. Noon ako tumigil sa pagiging ama at nagsimulang maging investigador. 6 na piraso lahat-lahat, isang Dresden clock, 2 Royal Worcester vases, isang pairs ng S-plates, ang Shepherdess, at isang Chinese export porcelain bowl na pinakaingatan ng aking asawa. Kabuang halaga, 5.2 milyon. Lahat ay naibenta sa pamamagitan ng mga tagapamagitan sa mga auction house sa Cebu at Davao sa nakalipas na 18 buwan. Ang anak ko ay nagnanakaw mula sa koleksyon ng kanyang yumaong ina, hindi para pakainin ang kanyang pamilya, hindi para sa mga medical na emergency, kundi para tustusan ang isang lifestyle na hindi niya kayang bayaran. Matagal akong nakaupo sa aking paggawaan ng gabing iyon, tinitingnan ang aking mga talaan, ang mga bakanting espasyo kung saan dapat naroon ang mga minamahal na bagay, ang patunay ng kataksilan ng aking anak. At gumawa ako ng desisyon. Hindi paghihiganti, hindi pa, kundi proteksyon. Nagsimula akong idokumento ang lahat, kinukunan ng litrato ang natitira, sistematikong sinusuri ang mga talaan ng auction. At nagsimula akong magtanong-tanong tungkol sa mga abogado ng estate planning na dalubhasa sa mga irrevocable trust. Akala ko'y masusi na ako, akala ko'y nakita ko na ang buong saklaw ng problema. Wala akong kaalam-alam. Ngayon, 2 araw pagkatapos ng komprontasyong iyon sa aking paggawaan, nakaupo ako sa opisina ni Atty. Gregorio Reyes sa ika-28 palapag ng isang tour sa Yisi. Ang kanyang singil ay 25,000 bawat oras, sulit ang bawat sentimo. Isang irrevocable living trust, sabi niya, sinusuri ang mga dokumentong dinala ko. Gusto mong baguhin ang istruktura ng iyong buong ari-arian? Lahat, kumpirma ko. Ang 4 na tindahan, ang bahay, lahat ng assets. Ako ang lifetime beneficiary. Ngunit pagkamatay ko, mapupunta ito sa kawanggawa at sa aking apo na si Zia, basta't makatapos siya ng kolehiyo. At ang anak mo? 1 pisong simboliko. Hindi kumurap si Gregorio. Ang magagaling na abogado ay hindi. Ito ay airtight kapag naisakatuparan. Naiintindihan mo ba yon? Hindi mo na ito mababago kahit na gusto mo.
Iyon ang punto. Maaari ko bang itanong kung ano ang nag-udyok dito? Inilagay ko ang isa pang folder sa kanyang mesa. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan ko rin ng iba. Isang private investigator. Isang dalubhasa sa financial fraud. Binuksan niya ang folder, sinuri ang aking dokumentasyon. Bahagyang tumaas ang kanyang mga kilay. Naiintindihan ko. May mairekomenda ako. Si Brenda Santos, dating detective ng NA. Magastos siya. 200,000 para sa isang komprehensibong investigasyon, ngunit masusi. Wala akong pakialam sa gastos. Ang mahalaga sa akin ay ang katotohanan. 2 oras ang lumipas, nakaupo ako sa isang masikip na opisina sa eskolta, sa tapat ng isang babaeng nasa early 60 na may matalas na mga mata at matatag na pakikipagkamay. Mukhang lola si Brenda Santos. Nag-imbestiga siya na parang asong pangaso. 6 na piraso ng ninakaw na antikes, sabi niya, sinusuri ang aking mga file. Gusto mong malaman ko kung ano pa? Lahat. Bawat transaksyon sa pananalapi, bawat asset, bawat pinagkukunan ng kita. Gusto kong malaman kung saan nakuha ng anak ko ang pera para sa 7 milyong kotse at 1.8 milyong bakasyon. Gusto ko ng dokumentasyon na tatayo sa korte. Korte. Pinag-aralan niya ako ng mabuti. Nagpaplano ka bang magsampa ng kaso? Nagpaplano akong protektahan ang aking itinayo, anuman ang kailanganin. Dahan-dahan siyang tumango. Bigyan mo ako ng 2 linggo. Kailangan ko ng access sa anumang kailangan mo. Gusto ko ang katotohanan, Miss Santos. Lahat ng ito. Umalis ako sa kanyang opisina habang papalubog ang araw sa Manila Bay. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula kay Rico. Hindi pa tapos to, kausapin mo ang abogado ko sa susunod na linggo. Napangiti ako ng mapait. Hayaan siyang subukan. 11 araw ang lumipas, tumawag si Brenda. Ginoong Santiago, mas mabuting pumunta ka sa opisina ko. May nahanap ako na kailangan mong makita. Ang isang bagay ay isang makapal na Manila folder na puno ng mga dokumento. Umupo ako sa tapat niya, ang aking mga kamay ay kapansin-pansing matatag habang binubuksan ko ito. Naging abala ang anak mo, mahinang sabi ni Brenda. Simula lang pala ang mga antikes. Sa loob ay mga photocopy ng mga loan document, 4 sa mga ito. Ang bawat isa ay nagpapakita ng aking pirma, ang aking pirma, na kumikilala sa mga pautang kay Rico na nagkakahalaga ng 12 milyon, na may petsa sa pagitan ng 2020 at 2023. Hindi ako kailanman pumirma sa alinman sa mga ito. Hindi ako kailanman gumawa ng ganoong mga pautang. Mga peke, sabi ko nang walang emosyon. Napakagaling na peke. Gumamit siya ng iba't ibang panulat, iba't ibang petsa, iba-iba ang diin. Kung hindi mo ako kinuha, maaari niyang ipakita ang mga ito bilang lehitimong mga instrumento ng utang. Sasabihing may utang ka sa kanya na ang pera ay bayad para sa mga nakaraang pautang. Mga pautang na hindi naman umiral. Eksakto. Naglabas pa siya ng mga dokumento. Meron pa. Natuntun ko ang 12 pang antikes na naibenta sa iba't ibang auction houses sa nakalipas na 5 taon. Kabuang halaga, 10 milyon. Laging sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Laging cash ang bayad. Hindi kailanman iniulat bilang kita. Naglaro ang mga numero sa harap ko. Magkano lahat? Kasama ang orihinal na 6 na piraso na nahanap mo. 27 milyon sa pandaraya, pagnanakaw, at pag-iwas sa buwis. Baka may higit pa na hindi ko pa natatagpuan. Sumandal ako, naramdaman ang isang bagay na malamig at matigas na namuo sa aking dibdib. Hindi galit. Ang galit ay mainit, sumasabog, pansamantala. Iba ito, isang bagay na kinalkula. Pinaplano na niya ito ng maraming taon, sabi ko ng mahina. Gumagawa ng kaso, nagnanakaw sa akin, habang naghahandang sabihin na may utang ako sa kanya. Iyon ang magiging pagtatasa ko. Maingat kong isinara ang folder. Salamat, Miss Santos. I-bill mo ako para sa buong investigasyon. Kakailanganin ko ng mga kopya ng lahat. Ano ang gagawin mo? Tumayo ako, kinuha ang aking coat. Lalaruin ko ang long game, tulad ng itinuro niya sa akin.
Nang gabing iyon, nakatayo ako sa aking paggawaan na napapaligiran ng mga tumitiktak na orasan. Bawat isa ay nagmamarka ng oras na may perpektong katumpakan, mekanikal, predictable, hindi maiwasan. Kinuha ko ang French carriage clock na inaayos ko nang pumasok si Rico. Malinis na ngayon ang mekanismo nito, handa ng buuin. Sinimulan kong ikabit ang mga engrenahe, isang piraso sa isang pagkakataon, pinapanood ang sistema na nabubuo. Akala ni Rico ay naglalaro siya ng chess. Maingat niyang ginawa ang kanyang mga galaw, nag-set up ng inaakala niyang checkmate. Ngunit may nakalimutan siyang isang pangunahing bagay. Napatunayan ko na ang mga peke at nahuli ang mga magnanakaw bago pa man siya ipanganak. Alam ko ang bawat panlilinlang, bawat daya, bawat kasinungalingan na sinasabi ng mga tao sa kanilang sarili kapag gusto nila ng isang bagay na hindi sa kanila. At ginugol ko lang ang 40 taon sa pagbuo ng isang bagay na karapat-dapat protektahan. Nag-vibrate muli ang aking telepono. Isa pang text mula kay Rico. Sabi ng abogado may malakas kaming kaso para sa incompetence mo. Nag-donate ng milyon-milyon? Malinaw na ulyanin. See you in court, matanda. Ibinaba ko ang aking mga gamit at nag-type ng sagot, inaasahan ko yan. Pagkatapos ay tinawagan ko si Atty. Gregorio Reyes. Kailangan kong pabilisin ang restructuring ng trust. Gaano kabilis tayo makakakilos? Kung handa kang magtrabaho sa weekend, 2 linggo, marahil 3. Gawin nating 2. At Gregorio, kakailanganin kong maging ganap na airtight ang dokumentasyong iyon. Dahil magiging napakapangit nito. Ibinaba ko ang tawag at bumalik sa aking orasan. Ang escapement mechanism ay pumasok sa lugar na may kasiyasyang katumpakan. Lahat ay gumagana ng eksakto tulad ng idinisenyo. Sanhi at bunga, aksyon at reaksyon. Gusto ni Rico na paglaruan ang kanyang mana. CJ. Tingnan natin kung paano niya ma-enjoy ang pagmamana ng eksaktong nararapat sa kanya. Tumawag si Brenda Santos noong Marso 18, 6 na araw pagkatapos kong kunin ang serbisyo niya. Ginoong Santiago, kailangan mong pumunta sa opisina ko. Ang nahanap ko gugustuhin mong makita ito ng personal. Ang kanyang opisina sa eskolta ay amoy lumang kape at determinasyon. Ikinalat niya ang mga dokumento sa kanyang mesa na parang isang dealer na nagpapakita ng isang panalong kamay. 4 na loan agreement, sabi niya, itinutulak ang mga ito sa akin. Bawat isa ay may pirma mo, may petsa sa pagitan ng 2,000 at 20 at 2,000 at 23. Kabuang halaga, 12 milyon. Kinuha ko ang unang dokumento. Ang pirma ay halos kamukha ng sa akin. Ang S sa Santiago ay may bahagyang ibang kurbada. Mali ang diin sa D. 40 taon ng pagpirma sa mga sertipiko ng pagiging tunay ay nagturo sa akin na makita ang mga peke. Hindi ko pinirmahan ang mga ito, sabi ko nang walang emosyon. Alam ko, kumuha si Brenda ng isang magnified comparison. Ang iyong tunay na pirma ay may pare-parehong pressure sa baseline. Ang mga ito ay nagpapakita ng mga hesitation marks. May isang taong dahan-dahan at maingat na kumokopya. Nagpractice si Rico. Ano ang plano niya? Sa tingin ko, ipakita ang mga ito bilang ebidensya na may utang ka sa kanya. Sabihin na ang 50 milyon na mana ay sa katunayan pagbabayad ng utang. Para palabasin na tumatanggi kang magbayad ng mga lehitimong pautang. Ibinaba ko ang mga dokumento, naramdaman ang malamig na kalkulasyong iyon na lalong lumalim sa aking dibdib. Ano pa? 12 piraso pa ng antikes na naibenta sa mga auction house sa Cebu at Davao sa loob ng 5 taon. Ipinakita niya sa akin ang mga talaan. Isang peres ng Imari vases, 1.3 milyon. Tiffany lamp, 2.2 milyon. Wedgwood tea service, 850,000. Itutuloy ko pa ba? Kabuang halaga. 10 milyon. Kasama ang orihinal na 6 na piraso na natuklasan mo, iyan ay 15.2 milyon sa ninakaw na paninda. Idagdag ang mga peking pautang, 27.2 milyon lahat. Sumandal ako, kinakalkula ang lahat. Halos kalahati ng hinihingi niya. Ang anak ko ay sistematikong ninanakawan ako sa loob ng maraming taon, gumagawa ng isang paper trail para bigyang katwiran ang pagkuha ng higit pa. Pinaplano na niya ito, sabi ko ng mahina. Hindi lang ang pagnanakaw, kundi ang buong bagay. Palabasin akong incompetent, sabihing may utang ako sa kanya, kunin ang lahat. Iyon ang magiging pagtatasa ko.
Ang ekspresyon ni Brenda ay propesyonal na neutral, ngunit nakita ko ang simpatsya sa kanyang mga mata. Ano ang gusto mong gawin sa impormasyong ito? Ipagpatuloy ang investigasyon. Idokumento ang lahat. Kailangan kong maging matibay ito. Umalis ako sa kanyang opisina at dumiretso sa opisina ni Atty. Gregorio Reyes sa ika-28 palapag ng isang tour sa Yis. Ang tanawin mula sa kanyang opisina ay abot ang Manila Bay, ang mga bangka ay gumagalaw na parang mga mekanismo ng orasan sa tubig. Sigurado ka na ba dito? Tanong ni Gregorio, sinusuri ang mga dokumento ng trust. Kapag naisakatuparan na natin itong irrevocable living trust, hindi mo na ito mababago. Kailanman. Iyon ang punto. Pinirmahan ko ang unang pahina. Ang 4 kong antique shops sa Legazpi Street, kasalukuyang halaga 180 milyon. Ang bahay sa Forbes Park, 130 milyon. Karagdagang mga ari-arian at pamumuhunan, 60 milyon. Kabuang halaga ng ari-arian, 370 milyon. At gusto mong istruktura ito upang ikaw ang lifetime beneficiary. Ngunit sa iyong pagkamatay, lahat ay mapupunta sa Batang Aralan Foundation at sa iyong apo na si Zia Thompson, sa kondisyon na makatapos siya ng 4 na taong kurso sa kolehiyo. Tama. Si Rico ay makakakuha ng 1 pisong simbolikong mana. Nagnota si Gregorio. At kung questionin niya ito, magagawa ba niya? Habang ikaw ay buhay at malinaw na matino. Halos impossible. Ito ay isang irrevocable trust na maayos na isinagawa na may malinaw na dokumentasyon ng iyong mental capacity. Huminto siya. Hindi magiging masaya ang anak mo. Sinubukan na ng anak ko na nakawan ako ng halos 30 milyon. Wala na akong pakialam sa kanyang kaligayahan. Nagtrabaho kami buong hapon, pumipirma ng mga dokumento, nagpapanotaryo ng mga porma, binabago ang istruktura ng buong buhay kong pinaghirapan para maging isang bagay na hindi magagalaw ni Rico. Sa bawat pirma, nararamdaman kong gumaan ang aking pasanin. Ito ay hindi lamang proteksyon. Ito ay isang mensahe. Gusto mo ng pera ko? Heto ang makukuha mo. Wala. Nang gabing iyon, umuwi ako at natagpuan sina Rico at Derice sa kusina. Aking kusina sa aking bahay, kumakain ng aking pagkain habang nagpaplano na kunin ang lahat ng aking itinayo. Dad, masyadong masaya ang boses ni Rico. Pinag-uusapan ka lang namin. Kamusta ang araw mo? Naging produktibo, sabi ko ng mahinahon, inilapag ang aking briefcase sa counter. Nasa loob ang mga kopya ng bawat dokumento mula kay Brenda at Gregorio. Sayo? Ngumiti si Derice, ang kalkuladong ngiti na yon. Alam mo na, nagpaplano lang ng ilang pagbabago sa bahay. Ang ikatlong palapag ay kailangan na talagang i-renovate. Siguro pwede nating pag-usapan ang budget. Ayos lang ang bahay kung ano ito. Pero Santiago, giit niya, sa edad mo, ang pagpapanatili ng ganito kalaking lugar. Desisyon ko yan. Binuksan ko ang ref, kumuha ng tirang pagkain, 67 ako, Derice. Hindi patay, hindi incompetent, at hindi nalilito kung sino ang nagmamay-ari ng ano. Nagbago ang ekspresyon ni Rico. Walang nagsabing nalilito ka, Dad. Mabuti, dahil ayokong isipin na kinu-question mo ang aking mental capacity pagkatapos mismo humingi ng 50 milyon na hindi ko naman legal na utang sayo. Bumaba ng 10 degree ang temperatura sa silid. Ang perang iyon, simula ni Rico, ay mula sa trust fund ng iyong ina, na kontrolado ko bilang trustee hanggang sa aking kamatayan, na maaari kong ipamahagi sa anumang paraan na gusto ko, kasama na sa kawanggawa. Humarap ako sa kanya ng diretsyo. Akala mo ba talaga hindi ko naintindihan ang batas? Unang nakabawi si Derice. Iniisip lang namin na sa edad mo, dapat nag-enjoy ka na sa retirement, hindi gumagawa ng malalaking desisyon sa pananalapi ng mag-isa. Baka pwede kaming tumulong. Tumulong tulad ng pagtulong mo sa iyong sarili sa koleksyon ng ng iyong biyenan. Ang mga salita ay lumabas na tahimik, tumpak. O tulad ng pagtulong mo sa iyong sarili sa Dresden clock, sa Royal Worcester vases. Namutla si Rico, talagang namutla, ang kanyang kayumangging kulay ay naging abo sa totoong panahon. Hindi ko alam ang sinasabi mo, utal niya. Kung gayon, hindi mo siguro mamasamain kung ipapraise ko muli ang aking koleksyon. Para sa insurance, syempre. Umiti ako ng kaaya-aya. Kailangan kong i-account ang anumang nawawala para sa aking mga talaan.
Iniwan ko silang nakatayo doon, dinala ang aking hapunan sa itaas sa aking pagawaan. Sa sahig, narinig ko ang mga apurahang bulungan, pagkatapos ay mga yapak, pagkatapos ay ang pagbagsak ng pinto ng kanilang silid tulugan. Hayaan silang mag-alala. Hayaan silang magtaka kung ano ang alam ko, kung ano ang natuklasan ko, kung ano ang pinaplano ko. Makalipas ang 2 araw, natagpuan ko si Darius sa aking study. Napatalon siya nang pumasok ako, halos mabitawan ang papel na hawak niya. "Oh, Santiago, ginulat mo ako." Ako'y Ngunit nakita ko na ang hawak niya. Isang punit na piraso ng papel mula sa aking basurahan. Nakasulat dito sa aking sulat kamay, Trust Amendment. April 2. "May hinahanap ka?" tanong ko ng mahinahon. Masyadong mabilis niyang ibinaba ito, masyadong kaswal. "Nag-aayos lang. Alam mo naman kung gaano ako katulong. Napakamatulungin. Bagaman karaniwan, hindi nag-aayos sa pamamagitan ng paghalungkat sa basura. Hindi ako." "Darius?" Kinuha ko ang papel, maingat na tiniklop. "Nasa negosyo ako ng pagtukoy ng mga peke at magnanakaw sa loob ng 40 taon. Huwag mo kaming insultuhin pareho sa pagpapanggap mo na iba ka sa kung ano ka talaga." Nabasag ang kanyang maskara. Sa isang saglit, nakita ko ang totoong pagkalkula sa likod ng kanyang mga mata. Tunay na talino na sinusuri ang tunay na panganib. "Pamilya kami ni Rico," maingat niyang sinabi. "Nag-aalala lang kami sa iyong kinabukasan. Tinitiyak na protektado ka." Protektado mula sa ano? Sa paggawa ng mga pagkakamali. Sa mga taong maaaring manamantala. Tumawa ako, talagang tumawa. Tama ka. Dapat ko talagang protektahan ang aking sarili mula sa mga taong sumusubok na manamantala. Salamat sa paalala. Dumaan ako sa kanya patungo sa aking desk, kinuha ang aking kalendaryo, at nagkunwaring may isinusulat. Nagtagal siya, sinusubukang tingnan kung ano ang isinulat ko. Inanggulo ko ito ng sapat para hindi niya makita. "May iba ka pa bang kailangan?" tanong ko. "Wala na." Umalis siya, ang kanyang mga takong ay masyadong mabilis na tumutunog sa sahig na gawa sa kahoy. Tumingin ako sa aking kalendaryo. Ang Abril 2 ay nakabilog sa pulang tinta. Ang araw na isusumite ni Gregorio ang mga huling dokumento ng trust. Ang araw na ang buong ari-arian ko ay magiging legal na hindi magagalaw. Ang araw na matutuklasan ni Rico na natalo na siya sa digmaang akala niya ay kanyang nilalabanan. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula kay Brenda Santos. "Nakahanap ng ebidensya ng karagdagang benta. Kailangang pag-usapan. Pwede ka bang dumaan bukas?" Nag-text ako pabalik, 10 AM. Pagkatapos ay bumalik ako sa aking workbench, sa French carriage clock, na naghihintay ng huling pagbubuo nito. Bawat engrenahe ay may lugar, bawat spring ay may tensyon, bawat mekanismo ay may layunin. Lahat ay gumagana ng eksakto tulad ng idinisenyo. Dumating ang demanda noong Abril 1. Hindi nawala sa akin ang kabalintunaan. Kinuha ni Rico at Darius si attorney Ricardo Cruz, isang abogadong nag-aanunsyo sa mga billboard at dalubhasa sa elder law. Ang petisyon ay nagsasabing ako ay dumaranas ng senile dementia, na pinatutunayan ng aking hindi makatwirang desisyon na mag-donate ng 50 milyon sa kawanggawa at ng aking papalubhang pabago-bagong pag-ugali. Binasa ito ni Atty. Gregorio Reyes sa kanyang opisina, dumidilim ang kanyang ekspresyon sa bawat pahina. Agresibo ito, sabi niya. Hinihiling nila ang agarang psychiatric evaluation, potensyal na emergency conservatorship, at pagsuspinde ng iyong legal na otoridad sa iyong sariling mga gawain. Magagawa ba nila ito? Maaari nilang subukan. Ang petsa ng korte para sa paunang pagdinig ay Abril 1. Pinabilis nila ito sa pamamagitan ng pagsasabing kagyat na kailangan kang protektahan mula sa iyong sarili. Tumingin siya. Santiago, hindi sila nagbibiro. Kung makumbinsi nila ang isang hukom na ikaw ay incompetent, makukuha nila ang kontrol sa lahat bago maging pinal ang trust. Eksakto. Sumandal ako, nag-isip. Mas matalino si Rico kaysa sa inaakala ko. O desperado. Marahil pareho. Ano ang kailangan natin? Dokumentasyong medikal. Independent na pagsusuri mula sa mga kwalipikadong manggagamot. Patunay na matalas ang iyong pag-iisip, may kakayahang legal, at gumagawa ng mga desisyong may sapat na kaalaman. Sinuri ni Gregorio ang kanyang kalendaryo.
Maaari kitang bigyan ng mga appointment kay Is Patricia Williamson sa Abril 5 at E. James Chen sa Abril 8. Parehong dalubhasa sa Geriatric Cognitive Assessment. Ang kanilang mga ulat ay magiging masusi. I set up mo. Samantala, may sariling gimmick si Darius. Natuklasan ko ito noong Abril 3 nang harangin ako ng aking kapitbahay, si Ginang Henderson, sa labas ng Santiago's Antiques. Santiago, mahal, nalulungkot akong marinig ang tungkol sa iyong kondisyon, sabi niya, tinatapik ang aking kamay na may tunay na pag-aalala. Kung mayroon man kaming magagawa ni Richard. Ang aking kondisyon. Nabanggit ni Darius na nagkakaroon ka ng mga problema sa memorya. Pagkalito. Sabi niya muntik mo nang iwanang bukas ang kalan noong nakaraang linggo, at nakakalimutan mo ang mga appointment. Ginang Henderson, pinanatili kong malumanay ang aking boses. Hindi ko kailanman iniwang bukas ang kalan. Hindi ako nakalimot ng isang appointment sa loob ng 3 taon. Nagsisinungaling si Darius. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa simpatya tungo sa kawalan ng katiyakan. Pero bakit niya gagawin yon? Iyan ay isang mahusay na tanong. Marahil dapat mo siyang tanungin. Iniwan ko si Ginang Henderson na mukhang balisa at nagmaneho papunta sa opisina ni A. Williamson. Sa loob ng 70 minuto, pinagdaanan ko ang bawat cognitive test na mayroon. Memory recall, pattern recognition, problem solving, spatial reasoning. Ginoong Santiago, sabi niya pagkatapos, sinusuri ang mga resulta. Nakuha mo ang 29 sa 30 sa Montreal Cognitive Assessment. Napakaganda niyan para sa anumang edad, pambihira para sa 67. Matalas ang iyong executive function. Buo ang iyong memorya at wala kang anumang senyales ng demensya o cognitive decline. Ilalagay mo ba yan sa sulat? Ginagawa ko na ang report. 3 araw ang lumipas, kinumpirma ni S. Chen ang parehong mga resulta. Lumabas ako sa kanyang opisina na may dokumentasyon na dudurog sa kaso ni Rico. Ngunit may bumabagabag sa akin. Isang bagay na hindi ko matukoy. Natagpuan ko ang sagot ng gabing iyon nang kumatok ang aking apo na si Zia sa pinto ng aking pagawaan. Sa edad na 16 na, karaniwan siyang nakikipag-usap sa pamamagitan ng pag-irap at isang salita. Ngunit ngayong gabi, mukha siyang tunay na nayanig. Lolo, pwede po ba tayong mag-usap? Siyempre. Ibinaba ko ang aking mga gamit, itinuro ang bakanteng upuan. Anong problema? Inilabas niya ang kanyang telepono, nag-atubili, pagkatapos ay pinatugtog ang isang audio recording. Malinaw na narinig ang boses ni Rico. Ang evaluation ay sa Abril 24. Kailangan lang natin na mukha siyang nalilito, disoriented. Boses ni Darius, paano? May mga gamot, sedatives. Isang maliit na dosis lang na ihahalo sa kanyang tsaa sa gabi. Walang mapanganib, sapat lang para maging malabo siya sa panahon ng pagsusuri. Gusto mong drogahin ang sarili mong ama? Gusto ko kung ano ang sa atin, kung ano ang nararapat sa atin. Nag-imbak siya ng milyon-milyon habang tayo'y nabubuhay sa kakarampot. Nakatira tayo sa bahay niya, Rico. Isang bahay na dapat ay sa atin. Pera na dapat ay sa atin. Kung ayaw ibahagi ng matanda ng kusa, pipilitin natin. Kapag naideklara na siyang incompetent, makukuha ko ang power of attorney. At pagkatapos din. Itinigil ni Zia ang recording. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nasa kwarto po ako, bulong niya. Hindi nila alam na nasa bahay ako. Lolo, pinaplano ka nilang drogahin. Gusto ka nilang ilagay sa nursing home at kunin ang lahat. Nanatili akong tahimik, pinoproseso ito. Hindi sorpresa. Alam kong kaya ni Rico ang magnakaw. Ngunit iba ito. Ito ay kalkulado, pinagplanuhang pananakit. Kailan mo ito ni-record? Kagabi, Abril 9. Ang pagsusuri ay dapat sa Abril 24. Tumingin siya sa akin na may luha sa kanyang mga mata. Ano po ang gagawin natin? Tayo. Hindi ikaw. Tayo. Ang aking apo, na halos hindi ko nakausap sa mga nakaraang taon, na itinuring kong makasarili at mababaw, ay pumili na ng panig. Aking panig. Una, sabi ko ng maingat, sisiguraduhin nating ligtas ka. Kung matuklasan ng iyong mga magulang na ni-record mo ito, hindi po nila malalaman. Maingat ako, pinunasan niya ang kanyang mga mata. Pinapanood ko sila, Lolo. Totoong pinapanood.
Hinalungkat ni Mama ang mga gamit mo, kinukunan ng litrato ang mga dokumento. Si Papa ay laging nakikipagkita sa mga abogado. Palagi silang nag-uusap tungkol sa pera, tungkol sa kung ano ang gagawin nila kapag naasikaso ka na. Gaano na katagal ito nangyayari? Ilang buwan, marahil mga taon. Akala ko lang po, basag ang kanyang boses, akala ko lahat ng pamilya ay ganito. Na ang mga magulang ng lahat ay pinag-uusapan ang kanilang mga lolo't lola na parang mga problemang kailangang lutasin sa halip na mga tao. Inabot ko, pinisil ang kanyang kamay. Hindi lahat ng pamilya, hindi ang mga mabubuting pamilya. Mabuti po ba tayong pamilya? Ikaw at ako, magiging mabuti tayo. 2 tawag ang ginawa ko ng gabing iyon. Una kay Atty. Gregorio Reyes. Baguhin ang petsa ng court-ordered evaluation. Ilipat sa Abril 26. Huwag ipaalam sa kabilang kampo hanggang sa huling posibleng sandali. Hindi iyan karaniwan. Pinaplano ni Rico at Deriz na drogahin ako bago ang pagsusuri sa Abril 24. Mayroon akong patunay. Katahimikan. Pagkatapos, isusumite ko ang mosyon bukas ng umaga. Pangalawa, tinawagan si Brenda Santos. Kailangan ko ng video surveillance equipment, isang bagay na hindi halata para sa aking silid tulugan at kusina. At kailangan kong ma-install ito ngayong gabi. Anong nangyari? Ang anak ko ay nag-graduate na mula sa pagnanakaw patungo sa pananakit. Tapos na akong magdepensa. Noong Abril 24, ang araw ng orihinal na pagsusuri, nanatili ako sa aking silid tulugan, nagdadahilang may sakit. Sa pinto, narinig ko si Deriz na nagsasabi kay Rico, ayaw niyang lumabas. Anong gagawin natin? Wala tayong magagawa, sabi ni Rico, bigo. Maghihintay na lang tayo sa rescheduled date. Kailan ba yon? Makalawa. Abril 26. Napangiti ako sa aking madilim na silid, nakikinig sa kanila na napagtantong na bigo ang kanilang plano. Makalipas ang 2 araw, nagmaneho ako papunta sa psychiatric evaluation, kasama si Gregorio sa tabi ko at mga dokumento mula sa 2 manggagamot sa aking briefcase. Si Ear Judith Brown, ang psychiatrist na itinalaga ng korte, ay gumugol ng 3 oras sa pagsusuri sa akin. Sa huli, ibinaba niya ang kanyang panulat at tiningnan ako ng diretsyo. Ginoong Santiago, magiging prangka ako. Kung sino man ang nagsampa ng petisyong ito na nagsasabing ikaw ay mentally incompetent ay alinman sa labis na mali ang impormasyon o sadyang nagsisinungaling. Wala kang anumang senyales ng cognitive impairment, dementia, o diminished capacity. Ang iyong paghuhusga ay matino, ang iyong pangangatuwiran ay malinaw, at ang iyong kakayahang magdesisyon ay ganap na buo. Sasabihin mo ba yan sa korte? Mas mabuti pa. Irerekomenda kong i-dismiss ang petisyon na may prejudice. Ang pagdinig noong Mayo 3 ay tumagal ng 14 na minuto. Binasa ng hukom ang ulat ni S. Brown, sinuri ang dokumentasyon mula kina E. Williamson at Chen, at tiningnan ang abogado ni Rico na may halos hindi maitagong inis. Attorney Cruz, ang petisyong ito ay hindi lamang walang merito, ito ay halos walang katuturan. Motion dismissed. Ang mukha ni Rico ay dumaan sa iba't ibang kulay, wala sa mga ito ang malusog. Sa labas ng korte, hinawakan niya ang aking braso. Hindi pa ito tapos. Dahan-dahan ngunit matatag kong inalis ang kanyang kamay. Tapos na. Nang gabing iyon, nag-text si Zia sa akin. May dumating na sulat para kay Papa. Logo ng WEAR. Nagpapanik siya. Napangiti ako, naaalala ang aking pag-uusap kay Brenda Santos 2 linggo na ang nakalipas. Ang hindi naiulat na kita mula sa mga benta ng antikes, sabi niya. Iyan ay tax evasion, isang federal na krimen. Madodokumento mo ba yon? Nagawa ko na. Ang tanong, ano ang gusto mong gawin dito? Ipadala sa GER. Hayaan silang humawak nito. Ngayon, nakatayo sa aking paggawaan na may 23 na naayos na orasan na tumitiktak sa paligid ko, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Rico. Kailangan nating mag-usap, sabi niya kaagad. Dad, nakatanggap ako ng sulat mula sa GER. Tungkol sa 15.2 milyon na hindi na iulat na kita mula sa pagbebenta ng aking mga antikes. Siguro nga. Katahimikan. Gusto mo ng kalayaan, Rico? Binabati kita. Malapit mo nang matuklasan kung ano talaga ang ibig sabihin niyan. Ibinaba ko ang tawag. Tama si Zia.
Nagsisimula pa lang ito, ang recording ni Zia ay nagbago ng lahat. 3 beses ko itong pinakinggan sa aking pagawaan. Bawat reply ay nagpapatigas sa aking panga. Ang sarili kong anak na pinag-uusapan ang pagdroga sa akin na parang ako'y isang problemang kailangang pamahalaan sa halip na isang tao. Ang kaswal na kalupitan sa kanyang boses, iyon ang pinakamasakit. Abril 11. Sinabi ko kay Atty. Gregorio Reyes sa telepono. Kailangan nating ilipat ang court-ordered evaluation. Ngayon din ni. Sa anong basehan? Bagong ebidensya ng pakikialam. Ipaliwanag ko kapag nakita kita. Pagsapit ng tanghali, nagsampa si Gregorio ng isang emergency motion na binabanggit ang mga alalahanin tungkol sa integridad ng pagsusuri. Inischedule muli ng korte ang pagsusuri para sa Abril 26, 2 araw pagkatapos ng planong sabotahe ni Rico. Mas maganda pa, hindi abisuhan ng abogado ni Rico hanggang Abril 23. Ginugol ko ang mga araw na iyon sa paghahanda, hindi lamang legal kundi estratehiko. Si Zia ang naging mata at taina ko sa kampo ng kaaway. Magte-text siya sa akin ng mga update. May binili si Mama sa botika. Sleeping pills. O laging tinitingnan ni Papa ang kalendaryo, mukhang ninenerbiyos. Noong Abril 24, ang orihinal na petsa ng pagsusuri, nanatili ako sa aking silid tulugan. Nang kumatok si Darius bandang almusal, sumigaw ako mula sa pinto, masama ang pakiramdam ko. Parang tinatrangkaso ako. Naku! Ang kanyang boses ay puno ng peking simpatsya. Pwede ba kitang dalhan ng tsaa? O kaya sabaw? Huwag na, salamat. Kailangan ko lang magpahinga. Sa pamamagitan ng surveillance camera na pinakabit ko kay Brenda, pinanood ko sina Darius at Rico sa kusina. Dinurog niya ang 2 tableta sa isang tasa ng tsaa, maingat na hinalo. Naghintay sila sa tapat ng aking pinto sa loob ng 20 minuto bago sumuko. Ayaw niyang lumabas, bulong ni Rico. Ang evaluation ay sa loob ng 3 oras. Baka may sakit talaga siya. O baka alam niya. Ang paranoia ni Rico ay lumalabas na. Mabuti. Ginugol ko ang araw sa pagbabasa, nakikinig sa kanilang bigong paglakad-lakad sa ibaba. Bandang hapunan, kumatok si Zia. 3 maikling katok ang aming senyas. Pasok. Pumasok siya, dala ang isang sandwich at tubig. Nagpapanik sila sa baba. Akala ni Mama iniiwasan mo sila. Nag-aalala si Papa na may pinaplano ka. Matalinong bata ang anak ko. Sayang at ginagamit niya ang kanyang talino sa masama. Umupo siya sa gilid ng aking kama, mukhang mas bata kaysa 16 na. Lolo, kapag tapos na po ito, pamilya pa rin po ba tayo? Ang tanong ay tumama ng mas malakas kaysa sa inaasahan. Ikaw at ako ay laging magiging pamilya, Zia. Ginawa ng iyong mga magulang ang kanilang mga pagpipilian. Nabubuhay tayo sa mga kahihinatnan. May ni-record po akong isa pang usapan. Gusto niyo pong pakinggan? Palagi. Ito ay mula kaninang umaga. Boses ni Darius. Hindi ako makapaniwalang hindi ito gumagana. Sinubukan na natin lahat. Ang demanda, ang mga chismis na yon ito. Paano kung mas matalino talaga siya kaysa sa inaakala natin? Boses ni Rico, kung gayon, pupunta tayo sa Plan E, ang anggulo ng nursing home. Kapag naihiwalay na siya, maaari na nating pagtrabahuhan ang pagkuha ng conservatorship sa ibang paraan. Itinigil ko ang recording. Hindi sila titigil. Hindi po, tahimik na sumang-ayon si Zia. Kailangan na kailangan nila ang pera. Baon sa utang si Papa. Malala po talaga. Narinig ko siya sa telepono na may kausap na nagbabanta ng legal na aksyon. Isang bagay tungkol sa cryptocurrency. Nagkabit-kabit ang mga piraso. 20 milyon sa pagkalugi sa crypto. Iyon ang nahanap ni Brenda sa kanyang investigasyon. Hindi lang sakim si Rico, desperado na siya. Ang mga desperadong tao ay nagkakamali. Dumating ang Abril 26. Maingat akong nagbihis, khakis, button-down shirt, ang aking magandang relo. Profesional, ngunit hindi masyadong formal. Gusto kong magmukhang eksakto kung ano ako, isang kompetent na negosyante, na may ganap na kontrol sa kanyang mga kakayahan. Ang opisina ni Air Judith Brown ay nasa downtown, neutral na teritoryo. Siya ay mga 50 anyos, matalas ang mata, na may uri ng pagiging direkta na aking pinahahalagahan.
Ginoong Santiago, nasuri ko na ang petisyon na nagsasabing ikaw ay mentally incompetent. Nakita ko na rin ang iyong mga independent na pagsusuri mula kina E. Williamson at Chen. Parehong mahusay. Ngayon, ako mismo ang magsasagawa ng sarili kong pagsusuri. Sa loob ng 3 oras, sinubukan niya ang lahat. Memorya, binigkas ko ang aking numero ng telepono mula 1,985, ang pangalan ng aking unang empleyado, ang eksaktong petsa na binili ko ang aking unang tindahan, problem solving. Binigyan niya ako ng mga senaryo. Sistematiko ko itong nilutas, paghuhusga, nagtanong siya tungkol sa aking mga desisyon sa pananalapi. Ipinaliwanag ko ang aking donasyon sa kawanggawa na may malinaw at makatwirang pangangatuwiran. Ang 50 milyon na donasyon, sabi niya. Sinasabi ng iyong anak na ito ay nagpapatunay ng incompetence. Ang iyong mga saloobin. Naniniwala ang aking anak na anumang perang hindi ibinigay sa kanya ay nasayang. Hindi ako sumasang-ayon. Ang Batang Aralan Foundation ay tutulong sa daan-daang bata sa loob ng 20 taon. Tila mas magandang legacy iyon kaysa sa pagpupondo sa pagsusugal ng aking anak sa cryptocurrency. Hindi siya umiti, ngunit mabilis na gumalaw ang kanyang panulat sa kanyang notepad. Sa huli, ibinaba niya ang kanyang mga materyales at tiningnan ako ng diretsyo. Ginoong Santiago, isa ka sa mga pinakamatalas na 67 taong gulang na nasuri ko. Ang iyong cognitive function ay mahusay, ang iyong pangangatuwiran ay matino, at ang iyong paggawa ng desisyon ay nagpapakita ng maingat na pagsasaalang-alang. Kung sino man ang nagsampa ng petisyong ito ay alinman sa mali ang impormasyon o sadyang minamali ang iyong kondisyon. Hinala ko ang huli. Ako rin. Tumayo siya, inilahad ang kanyang kamay. Isusumiti ko ang aking ulat sa Mayo 1. Irekomenda nito ang pag-dismiss sa incompetency claim na may prejudice. Kinawayan ko siya. Salamat, Doktora. Pag-uwi ko, natagpuan ko si Rico na naglalakad-lakad sa aking study. Napatalon siya nang pumasok ako. Kamusta? Tanong niya masyadong kaswal. Maayos. Masusi si E.R. Brown. At? Malalaman ko ang mga resulta kasabay ng korte. Naglakad ako sa aking desk, nagsimulang ayusin ang mga sulat. Nakapagtataka na masyado kang nag-aalala sa aking kalusugan, Rico. Halos parang mayroon kang pansariling interes sa resulta. Namula ang kanyang mukha. Model. Sige, narito ang kumpletong salin ng teksto sa Filipino na may mga pagbabago upang umayon sa kontekstong Pilipino. Ikaw ang tatay ko. Siyempre, may pakialam ako sa pera. May pakialam ka sa pera. Binuksan ko ang isang sobre. Resibo mula sa hardinero. At dahil dyan, naisip mo na ba kung paano mo susuportahan ang sarili mo kapag umalis ka na? Umalis? Bahay ko ito. Bahay ko ito. Ikaw ay isang bisita. Isang bisitang lalong hindi na tinatanggap. Sasagot pa sana siya, ngunit tumunog ang aking telepono. Si Brenda Santos. Santiago, isinampa ko na ang referral sa year. Mabilis silang kumilos sa mga kaso ng tax evasion, lalo na kung ganito kadokumentado. Mahusay. Salamat, Brenda. Ibinaba ko ang tawag. Nakatingin sa akin si Rico, may bahid ng takot na gumagapang sa kanyang mukha. Sino iyon? Tawag sa negosyo, umiti ako ng kaaya-aya. Alam mo na. Palaging may kailangang asikasuhin. Umalis siya nang walang imik. Mayo 3. Ang pagdinig sa korte ay tumagal ng 14 na minuto. Ang ulat ni A.S. Brown ay nakapipinsala sa kaso ni Rico. Walang ebidensya ng cognitive impairment. Ang pasyente ay nagpapakita ng mahusay na talas ng isip, matinong paghuhusga, at buong pag-unawa sa kanyang mga desisyon sa pananalapi. Ang petisyon ay tila udyok ng mga salik maliban sa tunay na pag-aalala sa kapakanan ng pasyente. Hindi man lang nagpanggap ang hukom na neutral. Motion dismissed with prejudice. Ginoong Santiago, humihingi ako ng paumanhin sa nasayang na oras ninyo. Sa labas ng korte, hinawakan ni Rico ang aking braso. Ang kanyang mukha ay namumula, desperado. Hindi pa ito tapos. Inalis ko ang kanyang kamay na may parehong pag-iingat na ginagamit ko sa paghawak ng isang maselang antigo. Rico. Tapos na. Mayo 7. 4 na araw ang lumipas, dumating ang sulat mula sa year. Nag-text sa akin si Zia ng litrato. Ang kanyang ama, maputla, hawak ang isang opisyal na sobre.
Ang text ay nagsasabing, Notice of Audit. Unreported Income Investigation. Nasa pagawaan ako nang tumawag si Rico. Dad, kailangan ko ng tulong. Ang sinasabi nilang may utang akong 5.2 milyon sa mga hindi nabayarang buwis kasama ang mga multa. Wala akong ganoong kalaking pera. Nakalulungkot naman. Nakalulungkot. Dad, seryoso ito. Maaari nila akong kasuhan ng kriminal. Kung gayon, marahil hindi mo dapat ibinenta ang 15.2 milyon na halaga ng mga ninakaw na antigong gamit nang hindi inuulat ang kita. Katahimikan. Mahaba, mabigat na katahimikan. Alam mo, bulong niya. Sa buong panahong ito. Alam mo. Alam ko ang lahat, Rico. Bawat piraso na ninakaw mo, bawat dokumentong pineke mo, bawat kasinungalingan na sinabi mo. Ibinaba ko ang aking mga gamit, binigyan siya ng buong atensyon. Gusto mo ng kalayaan? Heto na. Ayusin mo ang sarili mong mga problema. Pero anak mo ako. Tumigil ka sa pagiging anak ko noong nagsimula kang maging magnanakaw. Ibinaba ko ang tawag. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa konsensya. Payapa na ako sa aking mga desisyon. Ngunit dahil sa iba, isang kakaibang kabuuan kung saan dati may pagmamahal ng isang ama. Nakita ako ni Zia sa kusina ng 2 oras nakatitig sa mga lumang album ng larawan. Hindi rin makatulog, tanong niya. Tinitignan ko ang mga larawan ng tatay mo noong bata pa siya, sinusubukang alalahanin kung kailan siya nagbago. O kung dati pa siyang ganito at hindi ko lang nakita. Umupo siya sa tabi ko, tiningnan ang mga larawan. Si Rico noong 8 taong gulang, bungi at nakangiti. Si Rico noong 16 na, masungit at mayabang. Si Rico noong 25, nagkakalkula na. Sa tingin ko, ipinapakita ng mga tao kung sino talaga sila, lolo, mahinang sabi ni Zia. Hindi lang natin laging gustong maniwala. Matalinong bata, mas matalino kaysa sa kanyang ama. Mayo 8. Nagpakita si Rico sa Santiago's Antiques bago magsara. Kinakatalogo ko ang isang bagong nakuha, isang Georgian tea service. Tunay na pilak, magandang pagkakagawa. Ang uri ng bagay na nanakawin at ibebenta ni Rico kung bibigyan ng pagkakataon. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Hindi na talaga. Dad, pakiusap. Ang audit ng NIA. Kailangan ko ng tax attorney. Mahal sila. Humingi ako ng tulong. Maingat kong ibinaba ang takure. Gusto mo ng pera? Gusto kong kumilos ang tatay ko na parang pamilya. Pamilya. Tinikman ko ang salita. Kagiliw-giliw na konsepto. Nagnanakawan ba ang pamilya sa isa't isa, namimeke ng mga dokumento, nagpaplano na ipadeklara ang kanilang matatandang magulang na incompetent? Nagkaroon siya ng kahihiyang mapangiwi. Nagkamali ako. Gumawa ka ng mga pagpipilian. May pagkakaiba. Bumalik ako sa aking inventaryo. 2 ang pagpipilian mo, Rico. Kumuha ng sarili mong abogado o tanggapin ang anumang plea deal na iaalok ng NIA. Alin man sa 2, ikaw ang haharap dyan. Ang lamig ng puso mo, pinigilan niya ang sarili, nakakuyom ang mga kamao. Hahayaan mo ba talagang makulong ang sarili mong anak? Magpapanggap ka ba talagang hindi mo gagawin ang pareho sa akin kung baliktad ang sitwasyon? Umalis siya, isinara ang pinto ng malakas na halos mayanig ang mga display case. Sinubukan ni Derice ang ibang paraan. Nagpakita siya sa bahay noong Mayo 12, handa na ang mga luha, nakasuot ng kanyang respetadong kasuotan bilang manugang. Santiago, kailangan nating pag-usapan si Rico. Nahihirapan siya. Inaani niya ang kanyang itinanim. Pero pamilya tayo. Hindi mo siya pwedeng basta nalang iwanan sa oras ng pangangailangan. Tiningnan ko siya. Totoong tiningnan. Ang designer bag na hindi niya kayang bayaran. Ang mga highlight sa kanyang buhok na mas mahal pa sa lingguhang budget ng karamihang tao para sa grocery. Ang mga kalkuladong luha na lumalabas at nawawala ayon sa gusto. Derice, itigil mo na ang pag-arte. Pareho nating alam na wala kang pakialam kay Rico. Ang pakialam mo ay ang access sa perang inaakala mong dapat ay sayo. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Nabasag ang maskara at nakita ko ang totoong pagkalkula sa ilalim nito. Nagkakamali ka, sabi niya, tumigas ang boses. Si Rico lang ang anak mo. Kapag namatay ka,
Kapag namatay ako, makakakuha siya ng eksaktong 1 piso. Ang lahat ng iba pa ay mapupunta sa kawanggawa at kay Zia. Lahat ay nakasulat, legal na may bisa, imposibleng questionin. Umiti ako. Hindi mo ba natanggap ang sulat ni Atty. Gregorio Reyes? Natigilan siya. Anong sulat? Ang nagpapaliwanag sa irrevocable trust restructuring. Dapat ay dumating na noong nakaraang linggo. Tiningin ko ang aking relo. Sa totoo lang, dapat dumating sa Hunyo 1. Pasensya na. Sa susunod na linggo pa pala. Ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang kulay. Nagpatuloy ako, masaya sa sandaling ito. Lahat ng 4 na tindahan, ang bahay sa Forbes Park, ang aking mga pamumuhunan, ang aking mga koleksyon, kabuang halaga humigit kumulang 370 milyon. Sa aking pagkamatay, hahatiin ito sa pagitan ng Batang Aralan Foundation at ng Educational Trust ni Zia. Si Rico ay makakakuha ng simbolikong mana na 1 piso. Iyan hindi yan legal. Hindi mo maaaring alisan ng mana ang iyong anak. Sa Pilipinas, ganap kong magagawa, lalo na kung mayroon akong dokumentasyon ng kanyang pagnanakaw, pandaraya, at pagsasabuatan para ipadeklara akong incompetent. Sumandal ako. Napakasusi ni Gregorio. Ang trust ay airtight. Umalis siya ng walang imik, ngunit alam kong hindi pa ito tapos. Dumating ang Hunyo 1 ng eksakto sa schedule. Nagpadala si Atty. Gregorio Reyes ng opisyal na abiso sa pamamagitan ng certified mail kina Rico at Deriz. Nakatanggap ako ng kopya sa parehong araw. 47 na pahina ng legal na dokumentasyon, bawat sugnay ay idinisenyo upang hindi masira. Tumawag si Rico sa loob ng 1 oras matapos itong matanggap. Hindi mo maaaring gawin ito, sigaw niya. Mana ko iyan. Ikaw ang tatay ko. At ikaw ang magnanakaw ko. Ang boses ko ay nanatiling kalmado. Lahat ay legal, Rico. Lahat ay dokumentado. Gusto mong questionin ito? CJ. Gumastos ka ng perang wala ka sa mga abogadong sasabihin sa iyo ang parehong bagay na sinabi na ni Gregorio. Talo ka. Pero bakit? Bakit mo ito ginagawa? Ang tanong ay talagang nagulat sa akin. Talagang hindi mo alam? Nagkamali ako, pero lahat naman nagkakamali. Pinarurusahan mo ako dahil tao lang ako. Pinoprotektahan ko ang aking itinayo mula sa isang taong tinitingnan ito bilang kanyang personal na bank account. Huminto ako, maingat na pinag-isipan ang aking susunod na mga salita. Ang 50 milyon na hiningi mo, ang idinonate ko sa kawanggawa. Ano yon? Hindi ko yon pera, Rico. Iyon ang trust fund ng iyong ina. Itinatag niya yon para sa iyo na may isang kondisyon, na ipamahagi ko ito kapag sa tingin ko ay sapat ka ng may gulang para hawakan ito ng may pananagutan. Katahimikan. Ako dapat ang magpasya kung kailan ka sapat ng lumaki, kung kailan mo napatunayan ang iyong sarili, kung kailan mo na ipakita na nauunawaan mo ang halaga ng pera higit pa sa kung ano ang mabibili nito. Hinayaan kong mag-sink in yon. Sa halip, nagnakaw ka mula sa kanyang koleksyon, pineke mo ang aking pirma, sinubukan mong ipadeklara akong incompetent. Kaya, gumawa ako ng desisyon. Hindi ka kailanman magiging sapat na may gulang. Ang pera ay napunta sa mga batang maaaring talagang karapat-dapat dito. Hindi mo iyon dapat ipinamigay. Ako ang trustee. Ganap na sa akin ang karapatang ipamigay ito. Pinili ko ang edukasyon ng mga bata kaysa sa iyong mga utang sa cryptocurrency. Pinili ko ang kinabukasan kaysa sa iyong mga nakaraang pagkakamali. Ang kanyang paghina ay maraha sa telepono. Pagsisisihan mo ito. Sa tingin ko hindi. Ibinaba ko ang tawag. Ngunit nagkamali ako tungkol doon. Hindi tungkol sa desisyon. Hinding-hindi ko pagsisisihan ang pagprotekta sa aking mga ari-arian. Ngunit tungkol sa halaga. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking pagawaan, napapaligiran ng aking mga naayos na orasan, nakikinig sa kanilang sabay-sabay na pagtiktak. 23 na orasan, bawat isa ay kumakatawan sa mga oras ng maingat na trabaho. Bawat isa ay paalala na ang mga sirang bagay ay maaaring ayusin. Maliban dito, ito ay sira na at hindi na maayos. Kumatok si Zia ng mahina. Lolo, nag-aaway sina mama at papa. Totoong nag-aaway. Pinag-uusapan niya ang diborsyo. Hindi ako nagulat. Sabi niya, hahabulin niya ang mga karapatan ni Papa sa mana sa diborsyo.
Hindi ko naintindihan pero mukhang takot si Papa. Hindi niya magagawa iyon. Malinaw ang trust. Makakakuha siya ng ₱1. Period. Kahit sa diborsyo, hindi niya maaaring angkinin ang kalahati ng ₱1 hindi pa umiiral. Ay! Umupo siya, kinuha ang isang ingrenahe mula sa aking workbench. Lolo, sa tingin niyo po ba nagmahalan sila, o tungkol lang ba ito lagi sa pera? Sa tingin ko, minahal ni Derice ang inaakala niyang maibibigay ni Rico. At minahal ni Rico ang pagkakaroon ng isang taong nagpapatunay sa kanyang pagiging may karapatan. Kinuha ko ang ingrenahe mula sa kanya, ibinalik ito sa mekanismo ng orasan. Hindi iyon pareho sa pagmamahalan sa isa't isa. Tulad niyo po ni Lola. Ang tanong ay hindi ko inaasahan. Bihira akong magsalita tungkol sa kanya kahit kay Zia. Ang lola mo at ako ay nagtayo ng isang bagay na totoo. Nagtrabaho kami para dito, nagsakripisyo, pinaghirapan ito ng magkasama. Iyon ang dahilan kung bakit sulit itong protektahan. Namimiss ko po siya. Ako rin. Hunyo 1-0. Inimbitahan ko si Rico sa bahay. Hindi dahil sa kabaitan, kundi sa pangangailangan. May mga bagay na kailangang sabihin ng harapan. Dumating siyang mukhang pagod. Ang audit ng NIE ay nagdulot ng epekto. Mabuti. Dad, nag-isip ako. Tigil. Itinaas ko ang isang kamay. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ang 50 milyon na yon, ang hiningi mo, ang idinonate ko, kailangan mong maunawaan kung ano talaga yon. Sinabi mo na sa akin. Trust fund ni Mama. Pero alam mo ba kung bakit niya ito ginawa? Bakit niya iginiit ang partikular na istrukturang iyon? Umiling siya. Dahil nag-aalala siya sa'yo. Kahit noon pa, 15 taon na ang nakalipas, nakita na niya ang mga senyales. Ang pagiging may karapatan, ang mga shortcut, ang paniniwalang nararapat sa iyo ang tagumpay ng hindi mo ito pinaghihirapan. Pinanatili kong matatag ang aking boses. Minahal ka niya ng sapat upang protektahan ka mula sa iyong sarili. Itinatag niya ang trust na may mga kondisyon dahil umaasa siyang lalaki ka, magbabago, magmamature. Hindi siya nagtiwala sa akin. Umaasa siya para sa'yo. May pagkakaiba. Tumayo ako, naglakad patungo sa bintana na tanaw ang daungan. Umaasa rin ako. Kahit na matapos kong matuklasan ang mga unang pagnanakaw, umaasa akong lalapit ka sa akin, magtatapat, itatama ito. Pero hindi mo ginawa. Pinalala mo pa. Nagsimula kang magmikin ng mga dokumento, nagpaplanong ipasok ako sa institusyon. Desperado ako. Sakim ka. Humarap ako sa kanya. Ang 50 milyon. Iyon ang kanyang huling pagsubok. Maaari ko itong ibigay sa iyo, o maaari akong gumawa ng isang pagpipilian na nagpaparangal sa kanyang tunay na kagustuhan na ang pera ay makagawa ng mabuti sa mundo. Pinili ko ang mga bata. Pinili ko ang kanyang legacy kaysa sa iyong utang. Gumuho ang kanyang mukha. Tunay na emosyon sa wakas. Hindi manipulasyon, hindi palabas. Tunay na dalamhati. Sinira ko ang lahat, hindi ba? Maaayos ko pa ba ito? Pinag-isipan kong magsinungaling. Pinag-isipang bigyan siya ng pag-asa, isang landas pasulong, isang pagkakataon sa pagbabago. Ngunit magiging malupit iyon sa sarili nitong paraan. Hindi ko alam, Rico. Sa totoo lang, hindi ko alam. Umalis siya. Sa pagkakataong ito, walang banta, walang galit. Tanging pagkatalo. At naramdaman ko rin iyon. Tagumpay na walang kagalakan, hustisya na walang kasiyahan. Ang halaga ng pagiging tama, marahil. Iniabot ni Brenda Santos ang kanyang huling ulat noong Hunyo 16 na. 47 na pahina ng dokumentasyon, mga litrato, mga talaang pinansyal, at mga na-record na usapan. Ang ebidensya ay komprehensibo, nakapipinsala, at ganap na hindi matututulan. 27 milyon, sabi niya, nagbubuod. 15.2 milyon sa mga ninakaw na antigong gamit, 12 milyon sa mga peking dokumento ng pautang. 5 taon ng sistematikong pandaraya. Umupo ako sa aking paggawaan, ang ulat ay nakalatag sa aking workbench na parang mga piraso ng isang orasan na naghihintay na buuin. Bawat pahina ay perpektong umaangkop sa lugar, lumilikha ng isang kumpletong larawan ng kataksilan ng aking anak. Ano ang gusto mong gawin dito? Tanong ni Brenda. Mayroon akong 3 pagpipilian. Magsampa ng kasong kriminal.
Haharapin ni Rico ang pagkakakulong, posibleng 5 hanggang 10 taon para sa pandaraya at pameke. Gamitin itong leverage. Pilitin siyang bayaran ang lahat, sirain siya sa pinansyal, ngunit panatilihing pribado. O, ang ikatlong pagpipilian. Bibigyan ko siya ng pagpipilian, sabi ko sa wakas. Ngunit hindi ang inaasahan niya. Nag-schedule ako ng isang pagpupulong ng pamilya ng dalawa hindi sa opisina ni Atty. Gregorio Reyes, kundi sa aking tahanan. 1,847 Forbes Park. Aking teritoryo, aking mga patakaran. Inimbitahan ko si Gregorio at si Ted Harris, ang notaryong kilala ko sa loob ng 15 taon. Maagang dumating si Ted, umupo sa study na may kalmadong kilos ng isang taong nakasaksi na ng libu-libong mahihirap na sandali ng pamilya. Sigurado ka na ba dito, Santiago? Tanong niya. Ganap. Sumunod na dumating si Gregorio, dala ang isang briefcase na puno ng mga dokumento. Handa na ang lahat. Naiintindihan mong ito ay mahalagang isang kasunduan sa pag-aayos. Kapag pumirma na sila, ito ay may bisa. Iyon ang punto. Eksaktong 2 pumasok sina Rico, Derice at Zia. Mukhang pagod si Rico. Ang audit ng NIE ay nagdulot ng epekto. Si Derice ay nakasuot ng kanyang baluti, designer na damit, perpektong makeup, ang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Si Zia ay nasa likuran, iniiwasan ang tingin ng kanyang mga magulang. Tungkol saan ito, Dad? Tanong ni Rico, tinitingnan sina Gregorio at Ted ng may paghihinala. Umupo. Itinuro ko ang mesa sa silid kainan. May negosyo tayong kailangang pag-usapan. Nagsimula akong ilatag ang mga dokumento ng dahan-dahan, metodikal, na parang naglalatag ng mga baraha sa isang larong hawak ko ang lahat ng alas. Una, ang ulat ng investigasyon ni Brenda. Namutla ang mukha ni Rico habang binubuklat ko ang mga pahina. 27 milyon, sabi ko ng mahina. Iyan ang ninakaw mo sa akin sa loob ng 5 taon. Bawat item ay dokumentado, bawat benta ay natunton, bawat peking pirma ay sinuri. Dad, may papaliwanag ko. Hindi, putol ko sa kanya. Makinig ka. Sunod, mga litrato ng mga peking dokumento ng pautang na may pagsusuri ng eksperto na nagpapakita ng mga pamimeke. Mga bank statement na nagpapakita ng pagkalugi sa cryptocurrency. 20 milyon ang nawala sa masasamang pamumuhunan. Hindi ka lang sakim, Rico. Desperado ka, lubog sa utang, sinusubukang panatilihin ang isang lifestyle na hindi mo kayang bayaran, nagnanakaw mula sa sarili mong ama para takpan ang iyong pagsusugal. Nagsalita si Derice, matalas ang boses. Kalokohan ito. Gumagawa ka rin ng ebidensya. Nagpatugtog ako ng isang audio file. Ang kanyang boses, malinaw na malinaw. Kapag naihiwalay na siya, maaari na nating pagtrabahuhan ang pagkuha ng conservatorship sa ibang paraan. Napatikom ang kanyang bibig. Iyan ay mula Abril siyam, sabi ko. Ang gabing pinag-usapan niyo ni Rico ang pagdroga sa akin bago ang psychiatric evaluation. Ang gabing pinlano niyong ipasok ako sa isang nursing home para makontrol niyo ang aking mga ari-arian. Nanginginig ang mga kamay ni Rico. Paano mo? Nirecord ito ni Zia kasama ang ilang iba pang usapan. Tiningnan ko ang aking apo. Sinalubong niya ang aking tingin ng matatag, taas noo. Matapang na bata. Ikinalat ko ang iba pa. Dokumentasyon ng year, ang mga papeles ng trust restructuring, surveillance footage mula sa aking sariling mga security camera na nagpapakita kay Rico na naghahalungkat sa aking study, si Derice na tinitingnan ang aking mga file. Heto ang mangyayari, sabi ko. Mayroon kayong 2 pagpipilian. Pagpipilian isa, dadalhin ko ang lahat ng ito sa pulisya. Haharapin niyo ang mga kasong kriminal para sa pandaraya, pamimeke, pagnanakaw, pagsasabuatan, at pagtatangkang pang-aabuso sa matanda. Malamang na pareho kayong makukulong. Nabasag ang maingat na komposisyon ng mukha ni Derice. Lumabas ang totoong takot. Pagpipilian 2, pipirmahan niyo ang dokumentong ito. Inilagay ni Gregorio ang kasunduan sa pag-aayos sa mesa. Inaamin niyo ang utang na 27 milyon. Tinatalikuran niyo ang lahat ng pag-angkin sa anumang mana mula sa akin ngayon o sa hinaharap. Aalis kayo sa bahay na ito sa loob ng 30 araw. Bilang kapalit, hindi ako magsasampa ng kaso, at magbabayad ako ng 2.8 milyon para sa isang tax attorney upang tulungan si Rico sa audit ng EA.
2.8 milyon, tumaas ang boses ni Darius. Wala yan. May utang ka sa amin. Wala akong utang sa inyo. Ang boses ko ay nanatiling kalmado ngunit malamig. Ninakawan niyo ako, niloko, nagsabuatan laban sa akin, at sinubukang ipadeklara akong incompetent. Ang 2.8 milyon para hindi kayo makulong ay higit pa sa kabutihang loob na nararapat sa inyo. Binabasa ni Rico ang dokumento, lalong namumutla ang kanyang mukha sa bawat talata. Sinasabi dito na kailangan naming bayaran ang 27 milyon sa paglipas ng panahon. Isang structured payment plan. Walang interes kung regular kayong magbabayad. Kapag hindi kayo nakapagbayad, inilalaan ko ang karapatang magsampa ng kasong kriminal batay sa ebidensyang ito. Hindi namin kaya. Kung gayon, hahanap kayo ng paraan. Kumuha ng pangalawang trabaho, ibenta ang inyong mga ari-arian, mamuhay ayon sa inyong kakayahan sa unang pagkakataon sa inyong mga buhay bilang matatanda. Sumandal ako. O piliin ang pagpipilian isa at matutong mamuhay sa loob ng selda ng bilangguan. Lumingon si Darius kay Rico. Huwag mong pirmahan ito. Nagbibluff lang siya. Hindi niya talaga ipapakulong ang sarili niyang anak. Gusto mong subukan ang teoryang iyan? Sinalubong ko ang kanyang mga mata. Nawala na sa akin ang aking anak. Namatay siya sa sandaling nagpasya siyang katanggap-tanggap ang pagnanakaw sa akin. Ang natitira ay isang magnanakaw na nakasuot ng mukha ng aking anak. Wala akong alinlangan sa pag-uusig sa isang magnanakaw. Tumahimik ang silid maliban sa pagtiktak ng antigong grandfather clock sa sulok. Nagsalita si Ted Harris, ang notaryo, ng mahina. Kilala ko si Santiago sa loob ng 15 taon. Hindi ko pa siya nakitang mag-bluff. Kinuha ni Rico ang panulat. Nanginginig ang kanyang kamay na halos hindi niya ito mahawakan. Rico, huwag, simula ni Darius. Wala tayong pagpipilian, sigaw niya sa kanya. Pipirmahan natin ito o makukulong tayo. Yan ba ang gusto mo? Sa unang pagkakataon, walang sagot si Darius. Pumirma si Rico. Bawat guhit ng panulat ay tila pisikal na masakit sa kanya. Sumunod na pumirma si Darius, ang kanyang pirma ay isang galit na guhit sa pahina. Ninotaryo ito ni Ted. Kinuha ni Gregorio ang mga kopya. Tapos na. Mayroon kayong hanggang Agosto 2 para lisanin ang lugar, sabi ko. Dalhin lamang kung ano ang sa inyo. Ang lahat ng iba pa ay mananatili. Tumayo si Rico, nanginginig ang mga binti. Panalo ka, Dad. Masaya ka na ba? Tiningnan ko siya. Totoo. Tiningnan ko siya, ang anak na pinalaki ko. Ang lalaking naging siya. Ang estranghero na nakatayo sa harap ko. Hindi, Rico. Hindi ako masaya. Ngunit payapa ako. Umalis sila. Nag-aaway na sina Darius at Rico bago pa man sila makarating sa kanilang sasakyan. Naiwan si Zia sa may pinto. Salamat po, sabi niya ng mahina sa hindi pagpapatestigo sa akin o anuman. Sapat na ang nagawa mo, higit pa sa sapat. Pinisil ko ang kanyang balikat. Ligtas ang iyong pondo para sa kolehiyo. Pangako iyan. Matapos umalis ang lahat, umupo akong mag-isa sa aking study, ang mga pirmadong dokumento sa harap ko. Tagumpay, ngunit hungkag. Hustisya, ngunit walang kagalakan. Nanalo ako, ngunit ang pakiramdam ng pagkapanalo ay parang pagkatalo. Dumating ang moving truck noong Hulyo 21, 8 araw bago ang deadline. Pinanood ko mula sa bintana ng aking pagawaan habang ikinakarga ni Rico at Darius ang kanilang mga gamit. Hindi kasing dami ng inaasahan nila. Karamihan sa mamahaling kasangkapan ay pag-aari ng bahay. Karamihan sa mahahalagang bagay ay mula sa mga koleksyon na ninakaw na nila. Ang natira sa kanila ay kasya sa isang katamtamang laking uhol. Kasama ko si Zia sa aking pagawaan, pareho kaming hindi nagsasalita, nanonood lang. Pupunta sila sa isang apartment sa Antipolo, sabi niya sa wakas. 2-bedroom, 25,000 isang buwan. Galit na galit si Mama. Paano mo kinakaya ang lahat ng ito? Nagkibit balikat siya. 1 kilos na nagtangkang maging kaswal ngunit nabigo. Kakaiba. Alam kong makasarili sila pero hindi ko alam na ganoon sila kani. Nagugulat tayo sa mga tao, hindi laging sa magandang paraan. Okay ka lang po ba, Lolo? Ang tanong ay hindi ko inaasahan. Kinakaya ko. Hindi iyon ang tanong ko. Matalinong bata.
Masyadong matalino kung minsan. Hindi ko alam pag-amin ko. Ginawa ko ang dapat kong gawin. Pinrotektahan ko ang aking itinayo. Pero hindi ito pakiramdam ng pagkapanalo. Dahil nawala mo ang iyong anak sa proseso. Dahil natuklasan kong hindi ko naman talaga siya pag-aari sa simula pa lang. Umupo kami sa katahimikan hanggang sa umalis ang truck. Hindi lumingon si Rico. Diretso ang tingin ni Derice, hawak na ang kanyang telepono, marahil ay nagpo-post ng isang bagay sa social media tungkol sa mga bagong simula o iba pang maingat na ginawang katang-isip. Ang bahay ay tila mas malaki nang wala na sila. Mas walang laman, ngunit mas malinis din, na parang pag-alis ng isang mansa na nasanay ka nang makita kaya't hindi mo na ito napapansin. Sa mga sumunod na linggo, nasanay ako sa isang bagong routine. Dumadalaw si Zia 3 beses sa isang linggo. Nagtatrabaho kami sa mga aplikasyon sa kolehiyo, pinag-uusapan ang kanyang kinabukasan, pinag-uusapan ang anumang bagay maliban sa kanyang mga magulang. Ipinangako kong babayaran ko ang kanyang edukasyon, 15 milyon para sa 4 na taon sa Ateneo. At ang panonood sa kanya na planuhin ang kanyang kinabukasan ay nagbigay sa akin ng higit na kagalakan kaysa sa anumang paghihiganti. Sa tingin ko, gusto kong mag-aral ng psikolohiya, sabi niya sa akin noong unang bahagi ng Agosto. Unawain kung bakit ginagawa ng mga tao ang mga bagay na ginagawa nila. Magandang larangan yan. Mahalaga. Lagi niyo po bang gustong magtrabaho sa mga antigong gamit? Hindi. Nagsimula ako bilang isang appraiser sa mga auction house. Natutong makita ang mga peke, maunawaan ang halaga, makilala ang kalidad. Nang maglaon lang ako nahulog sa trabaho ng pag-aayos. Itinuro ko ang aking paggawaan. Mayroong isang bagay na kasiya siya sa pagkuha ng isang bagay na sira at paggawa itong gumana muli. Maaari niyo po bang ayusin ang mga tao sa parehong paraan? Hindi ko alam. Marahil ang ilang mga tao ay ayaw maayos. Sinubukan ni Rico sa huling pagkakataon noong Agosto 15. Nagpakita siyang mag-isa, wala si Derice, mukhang tumanda ng 10 taon sa loob ng isang buwan. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya sa aking pinto. Pinapasok ko siya. Hindi dahil sa kapatawaran, kundi sa pagkausyoso. Umupo kami sa study. Tumingin siya sa paligid, sa mga antigong gamit, sa mga libro, sa buhay na itinayo ko. Ang kanyang mana noong unang panahon. Ngayon, isang museo ng kung ano ang nawala sa kanya. Gusto kong humingi ng tawad, sabi niya. Totoong humingi ng tawad. Hindi dahil may gusto ako, kundi dahil kailangan mong malaman na naintindihan ko na ngayon kung ano ang ginawa ko, kung ano ang sinayang ko. Wala akong sinabi. Hinayaan ko siyang magsalita. Nagsasampa si Derice ng diborsyo. Gusto niya ang kalahati ng lahat kasama na Tumawa siya ng mapait. Ang aking mga karapatan sa mana mula sa iyo. Sinubukan ng kanyang abogado na igiit na ang aking hinaharap na mana ay may halaga. Mabilis na pinatigil iyon ng iyong abogado. Masusi si Gregorio. Kinuskos ni Rico ang kanyang mukha. Naghahanap ako ng bagong trabaho. Tinanggal ako ng any company. May sinabi tungkol sa mga alalahanin sa reputasyon. Sinasabi na ni Derice sa lahat ang kanyang bersyon ng kwento, ginagawa akong kontrabida. Nakakatawa dahil ako naman talaga ang kontrabida, hindi lang sa paraan na sinasabi niya. Ano ang gusto mo, Rico? Gusto kong sabihin sa iyo na tama ka sa lahat. Pinagsisisihan ko ang ginawa ko, hindi lang ang mga kahihinatnan, kundi ang mga mismong kilos. Ninakawan kita. Nagsabuatan ako laban sa iyo. Itinuring kitang isang itil sa halip na isang tao. Sinalubong niya ang aking mga mata. Gusto kong sabihin pasensya na, kahit alam kong hindi nito mababago ang anuman. Pinag-aralan ko siya, hinahanap ang panlilinlang, ang anggulo, ang manipulasyon. Ngunit ang nakita ko lang ay pagod at tunay na pagsisisi. Tama ka, sabi ko sa wakas. Hindi nito mababago ang anuman. Kung lumapit ka sa akin 1 taon na ang nakalipas, bago lumala ang pagnanakaw, bago ang mga pamimeke, bago mo sinubukang ipasok ako sa institusyon, marahil ay may nagawa pa tayo. Ngunit ginawa mo ang iyong mga pagpipilian. Ito ang mga kahihinatnan. Alam ko. Tumayo siya para umalis pagkatapos ay huminto. Para sa kaalaman mo, ikahihiya ako ni Mama. Alam ko na yun ngayon. Matapos siyang umalis, umupo akong mag-isa kasama ang mga salitang iyon. Gagawin ba niya? Minahal ni Rico ng buong puso ang aking yumaong asawa,
Ngunit siya rin ang nag-iit sa istruktura ng trust, sa mga kondisyon, sa mga pananggalang. Alam niya kahit noon pa na maaaring kailanganin ng kanyang anak na protektahan mula sa kanyang sarili. Inilabas ko ang mga dokumento para sa scholarship fund na itinatag ko sa kanyang pangalan. 11 milyon para pondohan ang mga mag-aaral ng art history. Ang kanyang hilig, ang kanyang legacy. Halos kumpleto na ang mga papeles. Hating gabi na nang mag-text sa akin si Zia. Opisyal nang nagsampa si Mama ng diborsyo ngayon. Gusto niya ang kalahati ng hinaharap na mana ni Papa. Paano iyon mangyayari? Tinawagan ko siya sa halip na mag-text pabalik. Ang hinaharap na mana ng iyong ama ay 1 piso, paliwanag ko. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, maaaring angkinin ng iyong ina ang kalahati niyan. Kaya 50 sentimos eksakto. Tumawa siya. Totoong tumawa. Perpekto yan. Talagang perpekto. Malalaman din yan ng iyong ina sa huli. Marahil sa oras na ipaliwanag ng kanyang abogado kung bakit ang paghahabol dito ay mas magastos sa mga bayarin sa legal kaysa sa posibleng makuha niya. Lolo, pwede po ba akong magtanong? Ano yon? Sa tingin niyo po ba, nagmahalan ba talaga sila, sina Papa at Mama? Pinag-isipan ko yon. Tungkol sa kasal 13 taon na ang nakalipas, tungkol sa mga unang taon, tungkol sa panonood sa kanila na dahan-dahang lasunin ang isa't isa ng kasakiman at sama ng loob. Sa tingin ko, minahal nila ang ideya ng isa't isa. Minahal ni Rico ang pagkakaroon ng isang taong nagpapatunay sa kanyang pagiging may karapatan. Minahal ni Derice ang pagkakaroon ng access sa inaakala niyang pera at katayuan. Ngunit ang tunay na pag-ibig, ang uri na kayang tiisin ang hirap at pinipili ang kabutihan ng ibang tao kaysa sa iyong sariling kaginhawaan hindi, sa tingin ko ay hindi nila kailanman nagkaroon niyan. Nakalulungkot. Ngunit ito rin ay isang aral tungkol sa kung ano ang hindi dapat pagtayuan ng isang buhay. Nagkaroon po ba kayo ni Lola ng ganoong tunay na pag-ibig? Nagtayo kami ng isang bagay ng magkasama. Bawat ladrilyo, bawat pagpipilian. Iyon ang dahilan kung bakit ito naging totoo. Nangyari ang pagdinig sa diborsyo. Dumalo si Gregorio bilang aking kinatawan. Sa teknikal na aspeto, wala akong interes dito, ngunit dahil sinusubukan ni Derice na angkinin ang mana ni Rico, kailangang naroroon ang aking abogado. Tumawag siya sa akin pagkatapos. Inabot ng hukom ng mga 30 segundo para i-dismiss ang pag-angkin ni Derice sa mana ni Rico. Itinuro niya na dahil ang mana ay kasalukuyang nakatakda sa 1 piso at hindi iral hanggang sa iyong pagkamatay, walang maaaring hatiin. Ang abogado ni Derice ay mukhang gusto ng lumubog sa sahig. Mabuti. Santiago, lalabas si Rico dito na walang-wala. Walang asawa, walang pera, walang kinabukasan. Tanging utang at sirang reputasyon. Nanalo ka ng lubusan. Ibinaba ko ang tawag at tumingin sa Manila Bay. Mga barkong gumagalaw sa tubig, patuloy na paggalaw, buhay na nagpapatuloy anuman ang drama ng tao. Tagumpay. Kabuang, ganap na tagumpay. Kaya bakit ang pakiramdam ay napakahungkad? Nag-text sa akin si Zia habang kinakatalogo ko ang isang bagong kargamento ng Victorian silverware sa Santiago's Antiques sa Legazpi Street. Nagsampa si Mama ng diborsyo kaninang umaga. Inaangkin niyang may mga karapatan si Papa sa hinaharap na mana na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa tingin ng kanyang abogado, makukuha nila ang kalahati. Ibinaba ko ang Georgian tea service na sinusuri ko, 1,820, magandang pagkakagawa, nagkakahalaga ng mga 2.3 milyon sa tamang kolektor at tinawagan si Atty. Gregorio Reyes. Nagsampa si Derice, sabi ko nang walang pasubali. Hinahabol niya ang mana ni Rico. Ang 1 pisong mana. Totoong natutuwa si Gregorio. Magiging kawili-wili ito. Hulaan ko, inaangkin ng kanyang abogado na ang hinaharap na mana ay may kasalukuyang halaga na dapat hatiin sa kasunduan sa diborsyo. Iyon mismo ang sinabi ni Zia. Hindi yan gagana. Hindi maaaring gumana. Sa totoo lang, ang Pilipinas ay isang equitable distribution state, ngunit hindi mo maaaring ipamahagi ang mga ari-ariang hindi umiiral. Ang mana ni Rico ay kasalukuyang 1 piso, at hindi ito magkakaroon hanggang sa iyong pagkamatay, na sana ay hindi mangyari sa loob ng maraming taon. Literal na walang maaaring hatiin. Kaya matatalo siya ng husto. Maghahain ako ng isang amicus brief na nagpapaliwanag sa istruktura ng trust. Mabilis itong matatapos.
Ang pagdinig ay itinakda para sa Setyembre 12 sa Quezon City Hall of Justice. Hindi ako dumalo. Kinatawa ni Gregorio ang aking mga interes bilang isang ikatlong partido na may karapatang tumayo dahil sa istruktura ng trust. Tumawag siya sa akin sa tindahan pagkatapos at naririnig ko ang ngiti sa kanyang boses. Santiago, magugustuhan mo sana ito. Inabot ng hukom ng humigit kumulang 30 segundo para i-dismiss ang pag-angkin ni Derice. Sinabi niya mismo, at sinisipi ko, Counselor, hindi ninyo maaaring angkinin ang kalahati ng isang theoretical na hinaharap na mana na ₱1 na maaaring hindi kailanman umiral. Hindi ito isang ari-ariang mag-asawa. Motion denied. Huminto si Gregorio, malinaw na ninanamnam ang alaala. Ang abogado ni Derice ay mukhang gusto nang mawala sa sahig. Hinala ko ay mahigpit niyang pinayuhan laban sa paraang ito at pinilit pa rin niya. Paano ang iba pang bahagi ng diborsyo? Nagpapatuloy ng normal. Halos walang ari-arian si Rico, tanging utang lamang. Makukuha ni Derice ang anumang patas na kasunduan na maaari niyang i-negotiate na napakaliit lamang. Pareho silang aalis sa kasal na ito na may mas kaunti kaysa sa dinala nila dito. Makatwirang hustisya talaga. At Santiago. Sinubukan ng abogado ni Rico ang isang huling manyobra, inaangkin na gumamit ka ng hindi nararapat na impluensya para manipulahin si Rico sa pagpirma sa kasunduan sa pag-aayos. Ibinasura rin iyon ng hukom. Mayroon kang mga saksi, dokumentasyon, at sariling mga na-record na pahayag ni Rico tungkol sa pagnanakaw sa iyo. Ang kaso ay airtight. Matapos ibaba ang tawag, umupo akong mag-isa sa aking opisina sa itaas ng tindahan, napapaligiran ng mga antigong gamit na nakaligtas sa daan-daang taon. Ang ilan ay nagkakahalaga ng malaki. Ang ilan ay maganda ngunit sa huli ay walang halaga. Ang sikreto ay ang malaman ang pagkakaiba. Nawala ni Rico ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang tahanan, ang kanyang mana, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kinabukasan. Lahat. Nanalo ako ng lubusan, ganap. Kaya bakit ang pakiramdam ko ay napakahungkag? Dinala ako sa mga opisina ng Manila Arts Foundation sa makasaysayang distrito. Pinipinal ko ang scholarship fund na pinaplano ko sa loob ng maraming buwan. 11 milyon sa paunang pondo na nakalaan para sa mga mag-aaral na nag-aaral ng kasaysayan ng sining. Ang direktor ng foundation, si Patricia Reyes, isang eleganteng babae sa kanyang 50 na may tunay na init, ay sinuri ang mga dokumento ng may maingat na atensyon. Napakabukas palad nito, Ginoong Santiago. Ang Margarita Thompson Memorial Scholarship ay makakatulong sa 12-dosenang mag-aaral sa paglipas ng mga taon. 3 buong scholarship taon-taon na may potensyal para sa higit pa habang lumalaki ang endowment. Margarita, ang pangalan ng aking asawa, binigkas ng malakas sa isang opisyal na konteksto matapos ang maraming buwan ng pag-iwas dito. Ang dalamhati ay dumating ng hindi inaasahan, matalas, malinis, masakit pa rin matapos ang lahat ng mga taon. Magugustuhan niya sana ito, sabi ko. Lagi niyang sinasabi, ang kasaysayan ng sining ay nagtuturo sa iyo na makita ang halaga sa mga bagay na hindi pinapansin ng ibang tao, na maunawaan na ang halaga ay hindi laging halata o agaran. Isang magandang pilosopiya at napakakaugnay sa iyong sariling propesyon, sa palagay ko, ngumiti si Patricia. Iaanunsyo natin ito sa ating taunang gala sa Nobyembre. Umaasa akong dadalo ka. Darating ako. Pabalik sa aking sasakyan, naisip ko si Margarita. Tungkol sa trust fund na itinatag niya para kay Rico, umaasang magmamature siya ng sapat para maging karapat-dapat dito. Tungkol sa pagsubok na inilagay niya, ang kondisyon na nilikha niya, lahat dahil minahal niya siya ng sapat upang protektahan siya mula sa kanyang sarili. 8 taon na siyang wala. Minsan, parang kahapon lang. Minsan, parang habang buhay. Nang gabing iyon, dumating si Zia sa bahay sa Forbes Park para sa hapunan, ang aming bagong tradisyon tuwing Huwebes. Sa edad na 16 na, nagiging isang tao na siya na tunay kong hinahangaan. Maalalahanin, totoo, masipag. Lahat ng hindi naging mga magulang niya. Ginugol namin ang tag-araw sa pagtatrabaho sa mga aplikasyon sa kolehiyo ng magkasama. Lali prep, pag-edit ng sanaysay, pananaliksik sa scholarship. Nagsisimula nang dumating ang mga resulta. Tinanggap ako ng Ateneo, anunsyo niya habang kumakain ng pasta, sinusubukang pigilan ang kanyang kasabikan. Early admission, buong konsiderasyon para sa kanilang programa sa psikolohiya.
Partikular nilang binanggit ang aking sanaysay tungkol sa dinamika ng pamilya at personal na paglago. Napakaganda niyan, Zia. Totoo. Itinaas ko ang aking baso ng tubig sa isang toast. Ipagmamalaki ka ng lola mo. Gusto kong maunawaan ng mga tao kung bakit nila ginagawa ang ginagawa nila. Bakit ang ilang mga tao ay lumalago at nagbabago at ang iba ay hindi. Kinain niya ang kanyang fetaxin. Marahil ay tulungan ang mga tao na gumawa ng mas mahusay na mga pagpipilian kaysa sa ginawa ng aking mga magulang. Marangal na layunin. Tinawagan ako ni Papa kahapon, sabi niya ng mahina. Nagtatrabaho na siya sa isang call center ngayon. Qualcomm Solutions, 401 oras, humahawak ng mga reklamo ng customer. Sabi niya, nagsisisi siya sa lahat, na sa wakas ay naintindihan na niya kung ano ang nawala sa kanya. Naniniwala ka ba sa kanya? Pinag-isipan niya ito ng seryoso. Sa tingin ko, naiintindihan niyang nawalan siya ng mga bagay. Pera, katayuan, ang bahay, si Mama. Hindi ko alam kung naiintindihan niya kung ano talaga ang nawala sa kanya. Alam niyo po. May pagkakaiba sa pagitan ng pagsisisi sa mga kahihinatnan at pagsisisi sa mga kilos. Sa pagitan ng pagsisisi dahil nahuli ka at pagsisisi dahil nagkamali ka sa simula pa lang. Eksakto. Mukha siyang guminhawa. Masama po ba na ayaw ko pa siyang patawarin? Hindi. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na utang mo kaninuman. Ito ay isang bagay na ibinibigay mo kapag handa ka na. O hindi. Parehong wastong pagpipilian. Tinapos namin ang hapunan na pinag-uusapan ang kanyang mga klase, ang kanyang mga plano sa kolehiyo, ang kanyang part-time na trabaho sa isang bookstore. Normal na usapan. Normal na buhay. Ang uri ng ordinaryong relasyon na hindi ko kailanman nagawang magkaroon kay Rico. Dumating ang imbitasyon sa pamamagitan ng courier. Taunang gala ng Batang Aralan Foundation. Setyembre 23, Pitoe, and Manila Yacht Club. Espesyal na pagkilala sa mga pangunahing donor. Alam ko kung ano ito. Ang pampublikong anunsyo ng aking 50 milyon na donasyon. Ang donasyong ginawa sa pangalan ni Rico. Ang huling piraso ng mahaba at komplikadong palaisipan na ito. Isang bahagi sa akin ay gustong laktawan ito. Kumpleto na ang paghihiganti. Ano ang punto ng huling pampublikong sandaling ito? Ngunit alam kong kailangan kong tapusin ito. Hindi na para sa paghihiganti. Para sa pagsasara. Para sa pagtatapos na nararapat sa kwentong ito. Tinawagan ko ang foundation, kinumpirma ang aking pagdalo. Pagkatapos ay umakyat ako sa aking paggawaan at binuksan ang nakakandadong drawer kung saan ko kinokolekta ang mga dokumento. Ang 47 pahinang ulat ng investigasyon ni Brenda Santos, ang kasunduan sa pag-aayos na may nanginginig na pirma ni Rico, ang mga papeles ng trust restructuring, ang resibo ng donasyon sa kawanggawa na may 20 taong lock period. 7 buwan ng maingat na pagpaplano. 7 buwan ng mga galaw at kontragalaw. 7 buwan ng pagprotekta sa aking itinayo mula sa mga taong tinitingnan ito bilang isang bagay lamang na kukunin. Idinagdag ko ang imbitasyon sa gala sa koleksyon. Pagkatapos ay isinara ko at ikinulong ang drawer, bumalik sa aking workbench, kung saan naghihintay ang isang English carriage clock mula 1823. Ang mekanismo nito ay nanigas dahil sa mga dekada ng kaagnasan at kapabayaan. Ngunit ang mga buto ay mabuti. Ang pagkakagawa ay matatag. Sa pasensya at kasanayan, maaari itong maibalik sa gumaganang kondisyon. May mga bagay na maaaring mailigtas. May mga bagay na hindi. Kinuha ko ang aking mga gamit at nagsimulang magtrabaho, nakikinig sa 23 na naayos na orasan sa paligid ko na tumitiktak sa mga segundo, patuloy, metodikal, hindi maiiwasan. 3 araw hanggang sa gala. 3 araw hanggang sa huling yugto ng mahaba at malungkot na kwentong ito. 3 araw hanggang sa wakas ay maisara ko na ang kabanatang ito at magpatuloy sa anumang susunod. Ang escapement mechanism ng orasan ay pumasok sa lugar na may kasiyasyang katumpakan. Lahat ay gumagana ng eksakto tulad ng idinisenyo. Ang Manila Yacht Club ay kumikinang sa malambot na ilaw at tahimik na yaman. 200 mga panauhin na nakasuot ng panggabing damit, mga baso ng tsampag na sumasalamin sa ilaw. Ang daungan ay makikita sa mga floor-to-ceiling na bintana. Dumating akong mag-isa, suot ang aking pinakamagandang damit. Maraming nakakilala sa akin.
Mga lokal na negosyante, kapwa dealer ng antigong gamit, mga miyembro ng Historical Society. Magalang na tango, maikling usapan tungkol sa walang kabuluhang bagay. Pagkatapos ay nakita ko sila. Si Rico at Therese na nakatayo malapit sa bar. Malinaw na magkasama sa kabila ng nakabinbing diborsyo. Mukhang lumiit si Rico sa isang off-the-rack na suit. Si Therese ay nakasuot ng damit na nakilala ko, 2 season na ang lumipas mula noong may pera pa sila. Nagkatagpo ang aming mga mata sa kabilang panig ng silid. Namutla ang mukha ni Rico. Hinawakan ni Therese ang kanyang braso, sinimulang hilahin siya patungo sa labasan. Manatili kayo, sabi ko ng mahina habang papalapit ako. Dapat niyong marinig ito. Dad, hindi namin alam na darating ka. Alam ninyo. Ang donasyon ay nasa iyong pangalan. Siyempre, narito ako. Pinanatili kong kaswal ang aking boses. Therese, kamusta ang proseso ng diborsyo? Ang kanyang ngiti ay nakalalason. Napakaganda. Nakukuha ko ang lahat ng nararapat sa akin. Ang kalahati ng wala ay wala pa rin. Bago siya makasagot, umakyat sa entablado ang direktor ng foundation. Magandang gabi sa lahat. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang pambihirang kabutihang loob ng ating mga donor. Dumaan si Patricia Reyes sa karaniwang mga pagkilala. Una ang mas maliliit na donasyon, patungo sa mga pangunahing anunsyo. At ngayon, nalulugod akong kilalanin ang isang tunay na nagbabagong buhay na regalo. 50 milyon upang itatag ang Batang Aralan Endowment na magpupondo sa mga programang pang-akademiko para sa mga kabataang kapuspalad sa susunod na 20 taon. Pumalakpak ang mga tao sa silid. Ang kahangahangang donasyong ito ay ginawa sa pangalan ni Rico Santiago Thompson. Itinuro niya kung saan kami nakatayo. Bilang isang simbolo ng pag-asa na ang bawat bagong henerasyon ay gagawa ng mas mahusay na mga pagpipilian kaysa sa nauna. Nagpatuloy ang palakpakan, ngunit pinanood ko ang mukha ni Rico. Pinanood ko siyang lubusang maunawaan kung ano ang aking ginawa. Ang pampublikong katangian nito, ang permanenteng talaan. Ang kanyang pangalan sa isang 50 milyon na donasyon na hindi niya ginawa, hindi niya ma-access, hindi niya makontrol. Isang patuloy na paalala kung ano ang kanyang hiningi at kung ano ang nawala sa kanya. Hindi iyan, simula ni Rico, basag ang boses. Simboliko, patuloy ni Patricia, nagbabasa mula sa kanyang mga tala. Nais ng donor na parangalan ang pangalan ng kanyang anak habang namumuhunan sa kinabukasan ng Maynila. Isang legacy na mabubuhay ng mas matagal kaysa sa ating lahat. Maraming tao malapit sa amin ang nakangiti, tumatango ng may pagsang-ayon. Akala nila ito ay isang mapagmahal na ama na nagpaparangal sa kanyang anak. Wala silang kaalam-alam. Lumapit si Therese kay Rico. Kailangan na nating umalis. Ngayon. Lumabas sila sa isang gilid na pinto. Hindi ako sumunod. Hindi na kailangan. Pagkatapos ng seremonya, nakita ako ni Patricia. Napakaganda noon, Santiago. Siguradong ipinagmamalaki mo. Iyon ang tamang paggamit ng pera. Iyon ang mahalaga. Nanatili ako ng isa pang oras, tumanggap ng mga pagbati, nakipag-usap. Pagkatapos ay umuwi ako sa 1,847 Forbes Park, umakyat sa hagdan patungo sa aking pagawaan. Ang English carriage clock ay nasa aking mesa, ganap na naayos. Tinapos ko ito ng hapong iyon. Nilinis ang bawat engrenahe, pinalitan ang mga sirang spring, inayos ang escapement mechanism. Perpekto ito. Maingat ko itong sinusi, itinakda ang oras, at pinakinggan itong tumiktak. Ang tunog ay malutong, malinaw, eksaktong tama. Tumunog ang aking telepono. Si Zia. Lolo, natanggap ko na ang acceptance letter. Kinumpirma ng Ateneo ang aking scholarship. Buong tuition sa loob ng 4 na taon. Napakaganda niyan. Naramdaman ko ang tunay na kagalakan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Kailan ka magsisimula? Agosto sa susunod na taon. Sobrang excited ako at takot at nagpapasalamat. Ginawa ninyo itong posible. Ikaw ang gumawa nitong posible. Inalis ko lang ang mga hadlang. Matapos kaming mag-usap, umupo ako sa tahimik na pagawaan, napapaligiran ng mga naayos na orasan. Bawat isa ay kumakatawan sa mga oras ng matyagang trabaho. Bawat isa ay nasira at ginawang buo muli. Kinabukasan, Setyembre 24, dumating ang isang sulat. Sulat kamay, pamilyar na sulat ni Rico. Dad,
Naging isang hangal ako. Sinira ko ang lahat ng mahalaga. Hindi ako humihingi ng kapatawaran dahil hindi ko ito nararapat. Ngunit kailangan mong malaman na sa wakas ay naiintindihan ko na. Hindi ang pera, kundi ang tiwala, ang respeto, ang relasyon. Lahat ng iyon. Sinayang ko ito para sa cryptocurrency at pagmamataas at mga ambisyon ni Darius. Ninakawan kita. Nagsinungaling ako sa iyo. Sinubukan kong ipasok ka sa institusyon. Naging isang tao ako na ikahihiya ni Mama. Ang donasyon sa aking pangalan, naiintindihan ko kung ano ang ibig sabihin nito. Kung ano ang maaari kong maging kumpara sa kung ano ako naging. Gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay na dala-dala yon. Rico. 2 beses ko itong binasa. Pagkatapos ay maingat kong tiniklop at inilagay sa nakakandadong drawer kasama ang lahat ng iba pang dokumento. Marahil balang araw ay sasagutin ko ito. Ngunit hindi ngayon. Binuksan ko ang Santiago's Antiques ng 9 oras de eksakto tulad ng ginawa ko sa loob ng 40 taon. Ang routine sa umaga. Buksan ang pinto, buksan ang mga ilaw, suriin ang mga talaan ng benta kahapon. Sa likod ng counter ay nakatayo ang aking bagong katulong, isang binatang nagdangalang Marcus. 22, kamakailan lang nagtapos sa kolehiyo, tunay na interesado sa mga antigong gamit. Matalino, masipag, matapat. Pinapaalala niya sa akin kung paano ko inasahan na magiging si Rico. Parehong edad, parehong sigasig. Ibang mga pagpipilian. Ginoong Santiago, dumating na po ang koleksyon ng Victorian Jewelry. Gusto niyo po bang simulan ko ng ikatalogo? CJ. At Marcus, tawagin mo akong Santiago. Pinanood ko siyang magtrabaho. Maingat, metodikal, magalang sa mga pirasong hinahawakan niya. Natututo ng kalakalan sa tamang paraan, sa matapat na paraan. Sa labas, gumagalaw ang Maynila sa kanyang pang-araw-araw na ritmo. Mga turista sa Legazpi Street, mga bangka sa daungan, buhay na nagpapatuloy anuman ang drama ng tao. Naprotektahan ko ang mahalaga. Nasiguro ko ang kinabukasan ni Zia, itinatag ang alaala ni Margarita, tiniyak na magpapatuloy ang negosyo. Nanalo ako. Ang tagumpay ay hindi nagdulot ng kaligayahan. Alam kong hindi. Ang paghihiganti ay hindi kailanman nagdudulot nito. Ngunit nagdala ito ng iba. Isang bagay na mas tahimik ngunit mas mahalaga. Kapayapaan. Ang hustisya ay hindi laging masarap sa pakiramdam, ngunit tama ang pakiramdam nito. At kung minsan, sapat na yon. Kinuha ko ang isang Georgian tea service, sinimulang suriin ito para sa pagiging tunay. Magtatanong ang isang customer tungkol dito mamaya. Ipaliwanag ko ang kasaysayan nito, ang halaga nito, ang kwento nito. Nagpapatuloy ang buhay. Patuloy na tumitiktak ang mga orasan. Patuloy na umiikot ang mundo. At patuloy akong sumusulong, isang araw sa isang pagkakataon.